Si Ichiro ay isang nag-iisa at salat na manga artist na nahuhumaling sa mga 2D na babae na katulad nyo. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang kumuha siya ng isang assistant para tumulong sa kanya. Ngunit ang babae ay isang alien princess na gustong pakasalan at makasesyon siya. Nagsimula ang lahat matapos masawi ang ama ni Ichiro at siya ang naging tanging tagapag-alaga ng kanyang mga kapatid, sina Maki at Fumio. Nabuhay sila sa upa mula sa apartment complex na kanyang minana, pati na rin ang kanyang kita mula sa kanyang manga. Ngunit dahil hindi siya si Ichiro Oda, hindi siya kumikita ng sapat. Gayunpaman, determinado siyang magsikap pa ng husto para hindi maranasan ng kanyang kapatid ang kahirapan. Ang problema lang ay kakaalis lang ng kanyang assistant. At dahil papalapit na ang kanyang huling deadline, hindi niya alam ang gagawin. Bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, tumawag ang kanyang editor at ipinaalam sa kanya na nakahanap na siya ng bagong manga assistant para sa kanya. Hindi na napigilan ang kanyang tuwa, tumakbo palabas ng bahay si Ichiro para sunduin siya dahil bago lang ito sa lugar. Pagdating niya sa tagpuan, labis siyang namangha sa kagandahan nito kaya't natigilan siya na parang isang lumang computer na sinusubukang i-install ang God of War. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang katinoan at nagpakilala ang babae bilang si Shiuri. Pagkatapos ay hiniling ni Ichiro sa kanya na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan at hindi sa kanyang pen name dahil magkasama silang magtatrabaho. Nang makabalik sila sa kanyang bahay kalaunan, ipinaliwanag niya ang kanyang mga tungkulin at iminungkahing palitan niya ang kanyang mga damit dahil mukhang mamahalin ang mga ito at ayaw niyang madumihan ang mga ito. Sinabi ni Shiuri na palagi siyang nananamit ng ganoon at hindi niya alintana ang dumi, ngunit hindi pa rin komportable si Ichiro. Kaya, para mapawi ang kanyang konsensya, naghanap siya ng isang lumang hoodie at hiniling sa kanya na isuot na lang ito. Pagkatapos ay pinatrabaho niya ito at humanga sa kung gaano kahusay at kabilis niya itong ginawa nang tanungin niya kung gaano na siya katagal bilang manga assistant. Sinabi sa kanya ni Shiuri na siya ang kanyang unang employer at ipinakita pa niya sa kanya ang librong pinag-aralan niya, na humanga kay Ichiro. Pagkalipas ng ilang oras, gabi na, kaya iminungkahi ni Ichiro na matulog na lang si Shiuri sa ekstrang kwarto, ngunit tumanggi si Shiuri. Nagsimula siyang magsalita para hindi makatulog at sinabi sa kanya na nagsimula na siyang magbasa ng manga matapos matagpuan ang koleksyon ng kanyang lola. Isa na rito ang manga ni Ichiro, at nang mabasa niya ito, agad siyang nahumaling dahil nasa rurok na ang kwento. Labis ang pagmamalaki ni Ichiro sa papuri nito, ngunit nagpakababo siya, hiniling sa kanya na patuloy na suportahan siya. Nang gabing iyon, napilitan silang magtrabaho buong gabi para matugunan ang deadline ng manga. Nawalan ng malay si Shiuri pagkatapos nilang matapos, habang nagawa ni Ichiro na i-package ang manuskrito bago niya ito sinundan sa Dream World. Pagkalipas ng halos isang oras, nagising si Ichiro. At nang tiningnan niya si Shiuri, napansin niya ang isang bagay na nakausli sa likod nito. Nag-aalala na baka may tumusok sa kanya na panulat, sinubukan niyang bunutin ito ngunit natusok siya at natagpuan ang sarili na lumulutang sa kalawakan. Bigla, isang galit na si Shiuri ang humila sa kanya pabalik sa realidad at pinagalitan siya dahil sa paghawak sa kanya ng walang pahintulot. Mabilis na ipinaliwanag ni Ichiro ang nangyari, na siyang nagpakalma sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya rito na ang mga ginawa nito ay nagdulot ng problema. Ito ang nagdulot sa kanya ng kalituhan, kaya isiniwalat niya na siya ang prinsesa ng isang lahing tinatawag na mga stars, at ang hinawakan nito ay tinatawag na stinger. Ayon sa kaugalian ng kanyang mga kababayan, kailangan niyang pakasalan ang sinumang nakaugnay sa kanyang stinger, at nagawa iyon ni Ichiro sa pamamagitan ng paghawak dito. Nang sabihin niya sa kanya na umalis siya ng bahay para maghanap ng tunay na pag-ibig, sinabi sa kanya ni Ichiro na ang isang mababang antas na talunan na tulad niya ay hindi angkop. Sinabi ni Shiuri na alam niya. Gayunpaman, siya lang ang tanging opsyon na magagamit. Dahil sa pakiramdam na medyo hindi sapat, iminungkahi ni Ichiro na pag-usapan nila ang isyu mamaya. Pumayag si Shiuri at sinabi sa kanya na hahabulin niya ang ilang pagtulog. Habang natutulog siya, lumapit ang editor ni Ichiro para kunin ang manuskrito. Sa mungkahi nito na gumuhit si Ichiro ng ilang may kulay na pahina para sa kanyang susunod na issue, hindi napigilan ni Ichiro ang kanyang pananabik. Kalaunan, nang magising si Shiuri, ipinaalam niya kina Chihiro, Maki,
at Fumio na uuwi siya sandali. Ilang oras pagkatapos niyang umalis, natagpuan ni Maki si Ichiro na nawalan ng malay dahil sa lagnat. Matapos siyang tulungan ni Chihiro na humiga sa kanyang futon, sinabi ni Maki na ganoon si Ichiro dahil hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Pagkatapos lang, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Shiori tungkol sa kanyang sweldo. Nagpadala si Fumio ng tugon sa ngalan ni Ichiro, na ipinaalam kay Shiori na may sakit ito. Pinagalitan ni Maki ang binata dahil sa panggugulo niya sa telepono ng kapatid nito, ngunit hindi niya ito pinansin at sinugod si Ichiro. Nang sabihan siya ni Ichiro na bumaba para hindi rin ito magkasakit, sumali si Maki sa paghiga at sinabi kay Ichiro na wala silang pakialam kung mahawa ang lagnat nito. Kinailangan pang magmakaawa ni Ichiro kay Chihiro na ilabas sila para makapagpahinga ito. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa iyon at habang sinisimulan niyang isumpa ang kanyang malas, pumasok si Shiori. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang lagnat ay dahil umalis siya at ipinaliwanag na isa ito sa mga epekto ng kanilang koneksyon. Nang magsimula siyang humingi ng tawad, sinabi niya sa kanya na hindi siya ang may kasalanan, kaya inalok niya itong humiga sa tabi niya. Nang maging komportable na siya, nataranta si Ichiro dahil ito ang unang beses na naging malapit siya ng ganito sa isang babae. Nang magsimulang maging awkward ang mga bagay-bagay, nagsimulang magkwentuhan si Shiori tungkol sa kanyang trabaho at sa kanilang relasyon. Bigla niyang napansin ang sketchbook nito na nakalapag sa sahig, kaya pinulot niya ito. Sinabi ni Ichiro na para ito sa mga colored sketch nito, at agad siyang naintriga dahil isang taon na ang nakalipas mula nang gumawa ito ng colored manga. Nang simulan niyang baklatin ito, tinanong niya kung alin ang pinakagusto niya, kaya binaliktad niya ang libro at ipinakita ito sa kanya. Kinuha ni Ichiro ang libro pabalik at sinabing palalawakan niya ang pattern, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil sa kanyang lagnat. Hiniling ni Shiori na huwag siyang masyadong magpagod, ngunit determinado siyang magpatuloy sa pagtatrabaho, kaya tinanong niya kung ano ang magagawa niya para mapabilis ang kanyang proseso ng paggaling. Sinabi ni Shiori na makakatulong ang pisikal na pakikipag-ugnayan, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay. At ilang segundo ang lumipas, gumaan ang pakiramdam niya at nakatulog. Nang magising siya, hinanap niya si Shiori at nakita niya itong nakatingin sa karatula ng kwartong inuupahan. Tinanong niya kung maaari niyang kunin ang kwarto at sinabi niya sa kanya na kanya na ang lahat ng ito. Maya-maya, bumalik siya dala ang kanyang mga gamit, at pagkatapos makapag-ayos, lumabas siya para salubungin si Ichiro. Dahil nag-aalis siya ng damo sa bakuran, sumama si Shiori sa kanya at sinabi sa kanya na hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na alamin kung maaaring mapawalang bisa ang kanilang kasunduan. Nang matapos nila ang gawain, niyaya ni Shiori si Ichiro na mamili kasama niya, at pumayag ito. Di nagtagal pagkarating nila, sinubukan ni Shiori ang ilang mga damit, ngunit sinabi sa kanya ni Ichiro na lahat ng ito ay nagpapamukha sa kanya bilang isang mahigpit na tagapamahala ng mansyon. Ito ang nagudyok sa kanya na subukan ang isang damit na may mas maraming kulay, ngunit sa huli ay nagmukha siyang isang babae sa paaralan. Gayunpaman, hinikayat siya ni Ichiro na bilhin ang damit dahil nakita niya kung gaano niya ito nagustuhan. Pagkatapos, pumunta sila sa bookstore at tinitigan ni Shiori ang seksyon ng manga na parang pumasok siya sa isang silid na puno ng ginto. Nang matapos niya iyon, pumunta sila sa isang kalapit na kafe at umorder ng ilang panghimagas. Nang mapansin ni Ichiro na may binubulong si Shiori sa kanyang sarili, tinanong niya kung nagdarasal ba siya, at sinabi niya na sinusubukan niyang makipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Nagulat si Ichiro nang malaman na maaari siyang gumamit ng telepathy, at sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga kasamahan ay sadyang naiiba ang pagkakagawa. Pagkatapos ay kumagat siya sa kanyang panghimagas at idineklara na may handa ang kanyang panlasa. Pagkatapos lang, may naalala si Ichiro at tinignan sa isang lugar panturista para sa kanyang isla at nagsimulang magbasa mula sa pahina ng alamat. Ayon sa kwento, isang bulalakaw ang lumapag sa isla maraming taon na ang nakalilipas at nagsimulang umiyak dahil pakiramdam nito ay nalulungkot ito. Isang batang babae ang nakahanap ng bituin at nang dumampi ang mga luha nito sa kanya, nakakonekta siya rito at naunawaan ang kalungkutan nito. Kaya, nangako siyang sasabihin ito sa lahat at ibinahagi rin ang kanyang mga luha sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Kalaunan, nakakonekta rin ang lahat sa bituin. Ngunit habang umiyak ito,
lalong lumiliit ito hanggang sa tuluyan itong mawala. Gayunpaman, nanatili ang damdamin nito sa mga tao. Matapos basahin ang kwento, tinanong ni Ichiro si Shihyuri kung totoo ito, at sinabi niya sa kanya na totoo. Ang tanging pagkakaiba ay isang bulalakaw, hindi isang bituin, ang nahulog, at ang kinuha ng mga tao mula rito ay isang microorganismo. Ang kanyang mga salita ang nagudyok kay Ichiro na sabihin na ito ay isang sitwasyon ng venom, at isiniwalat ni Shihyuri na ang kanyang lola ang unang supling ng bituin. Hindi niya alam ang totoong kwento hanggang sa nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang lola isang taon na ang nakalilipas at magbasa ng mga libro mula sa kanyang library. Ang bawat kwento ay kakaiba kaya nagpasya si Shihyuri na gusto niyang mamuhay bilang isang bida sa manga. Sa kasamaang palad, nasawi ang kanyang lola, ngunit bago niya ito ginawa, hinikayat niya ang kanyang anak na babae na paalisin si Shihyuri sa isla. Nakiramay si Ichiro kay Shihyuri, ngunit sinabi niyang natutuwa siya na nasimulan nito ang kanyang pangarap. Sinabi sa kanya ni Shihyuri na kailangan pa rin niyang putulin muna ang kanilang engagement, at nangako si Ichiro na tutulungan siyang makahanap ng bagong lalaki pagkatapos, na ikinainis niya. Bigla, hamatsing siya at nagpaalam na pupunta sa banyo. Pagbalik niya, nadatnan niya ang dalawang lalaki na kausap si Shihyuri at agad siyang sinubukang hilahin palabas ng kafe. Sa kasamaang palad, napakalakas ng pagkakahawak nito kaya hindi sinasadyang nasaktan niya si Shihyuri at nauwi sa pagdurugo ng ilong. Pagkatapos ay lumabas sila ng kafe at pumunta sa isang dambana kung saan isiniwalat ni Shihyuri na siya ang dahilan ng hindi inaasahang pagbahing at pagdurugo ng ilong nito. Tila, kung magiging mapilit siya rito or kung mag-aasar ito, parurusahan siya ng kanilang pagsasama dahil dito. Humingi ng tawad si Shihyuri sa pananakit sa kanya at sinabing sana ay hindi na lang niya iniwan ang kanyang isla, ngunit sinabihan siya ni Ichiro na huwag sabihin ang mga ganoong bagay. Ipinaliwanag niya na kung hindi siya umalis sa isla, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong simulan ang paghabol sa kanyang mga pangarap. Nang sabihin niya ito, naalala niya noong una siyang nagsimulang gumuhit ng manga at naging emosyonal. Gayunpaman, hindi niya ito namalayan hanggang sa pinunasan ni Shihyuri ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay sinabi niya rito na gusto niya itong mas makilala pa para maging maayos ang kanilang engagement. Pagkalipas ng ilang araw, ginugol ni Shihyuri ang buong gabi sa pagbabasa ng isang manga na pinamagatang Master of the Lion's Feast. Kaya, kinaumagahan, ang unang ginawa niya ay sabihin kay Ichiro ang lahat tungkol dito na parang isang tunay na otako. Nang sa wakas ay natapos na niya ang pagsasalita ng manga, iminungkahi ni Ichiro na mag-eksperimento sila sa kanilang ugnayan. Gusto niyang makita kung gaano kalayo ang kanilang pagitan nang hindi siya pinaparusahan ng isang sakit. Pumayag si Shihyuri at pagkatapos ng maikling pag-iisip, napagpasyahan na pupunta siya sa istasyon ng tren. Pagkaalis niya, bumalik si Ichiro sa trabaho at walang nangyari. Gayunpaman, nang makasakay si Shihyuri sa tren at masiksik sa iba pang mga pasahero na parang lata ng sardinas, naramdaman ni Ichiro ang reaksyon ng katawan nito. Agad niya itong tinawagan para malaman kung gaano kalayo ang kanyang narating. At humingi ng tawad si Shihyuri, sinabing hindi siya komportable sa packed train. Pagkabalik niya, humingi siya ng tawad kay Ichiro, ngunit tiniyak niya rito na ayos lang ito dahil kinumpirma na nila na hindi siya paparusahan kung magkahiwalay sila ng istasyon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na subukan nila kung ano ang mangyari kapag bigla silang gumawa ng pisikal na contact. Mabilis na binuklat ni Shihyuri ang isa sa mga pahina ng Master of Lion Fist at ipinakita kay Ichiro ang isang panel kung saan binubugbog ang bida. Bilang isang taong mapayapa, iminungkahi ni Ichiro na magpalit siya ng genre. Kaya, inilabas ni Shihyuri ang isa sa kanyang shoujo manga. Sa pagkakataong ito, ipinakita niya sa kanya ang isang panel kung saan ang bida ay palihim na lumapit sa bidang babae at tinakpan ang kanyang mga mata. Hindi inakala ni Ichiro na may mangyayari, ngunit mukhang umaasa si Shihyuri kaya hindi niya ito matanggihan. Nang lumingon siya at nasulyapan niya ang nakalantad nitong leeg, nagsimula siyang mataranta na parang isang talunan. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili na tapusin ang gawain at nagulat sa kung gaano kaliit ang ulo nito. Nang humiwalay siya, ipinakita sa kanya ni Shihyuri ang susunod na panel, na isang napakamalapit na posisyon. Gaya ng inaasahan, nataranta si Ichiro, ngunit iginiit ni Shihyuri na ituloy niya ito at sabihin pa ang linya ng bida.
Walang ibang nagawa si Ichiro kundi ang sumabay. Ngunit sa halip na magmukhang mapang-akit at umarte, sa huli ay nagmukha siyang isang kawawang nilalang. Hindi napigilan ni Shiuri ang pagtawa, dahilan para mapasubo ang pride ni Ichiro. Para sa susunod na pagsubok, gusto ni Shiuri na ulitin niya ang sikat na eksena ng wall trap, at agad na natarante si Ichiro. Sinubukan niyang kumbansihin ito na pumili ng iba, ngunit ang puso ni Shiuri ay nakatuon sa eksenang iyon, at hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Kinailangan ni Ichiro na pigilan ang kanyang kaba at ituloy ito. Ngunit nang sandaling dumampi ang kanyang palad sa dingding, pumasok ang kanyang mga kapatid, na ikinagulat nila at natahimik. Mabilis na tinakpan ni Maki ang mga mata ni Fumio at pinagalitan si Ichiro sa pagtatangkang makipagsesyon sa kanya. Nasa loob pa rin ng bahay, sinubukan ni Ichiro na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit patuloy na nauutal na parang talunan. Kaya, pumasok si Shiuri. Tiniyak niya kay Maki na nagsasagawa sila ng eksperimento, ngunit nanatiling hindi kumbinsido ang babae. Sa kabila nito, umalis siya kasama si Fumio. At tinanong ni Ichiro si Shiuri kung maaari na silang bumalik sa trabaho dahil labis itong napahiya. Nangako siya na itutuloy nila ang kanilang eksperimento sa ibang pagkakataon dahil hindi siya pinarusahan sa paggawa ng alinman sa mga bagay na ginawa niya. Hinikayat din niya si Shiuri na isulat ang mga bagay na gusto nitong subukan at nangako siyang gagawin iyon. Di nagtagal pagkaalis niya, tumawag ang editor ni Ichiro upang ipaalam sa kanya na ang kanyang manga ay tinanggap ng maayos. Gayunpaman, gusto ng mga tagahanga ng mas nakakakilabot na mga eksena ng lovey-dovey sa halip na mga eksena ng away na pinupuno niya sa manga. Sa madaling salita, kinailangan niyang isulat muli ang kanyang plot at walang ideya si Ichiro kung saan magsisimula. Sa katunayan, labis siyang nabigla kaya nagsimula siyang maglinis para lang maiwasan ang kanyang trabaho. Nang pumasok ang kanyang mga kapatid, agad na in-record ni Maki ang nangyayari at sinubukang pasayahin siya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na laruin ang mga pisngi ni Fumio. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kakyutan ng kanilang nakababatang kapatid para maibalik sa kanyang katinoan si Ichiro, at iyon ang ikinabahala niya. Kinabukasan, si Ichiro ay mayroon pa ring creative block. Nang dumating sina Maki at Shiuri para tingnan siya, hindi niya sila napansin. Kaya, hiniling ni Maki kay Shiuri na tulungan si Ichiro. Bago pa makapagdesisyon si Shiuri, tumunog ang doorbell at pumasok ang isang babaeng may maitim na buhok. Masayang sinalubong siya ni Maki, tinawag siyang Makani. Ngunit ipinakilala ng babae ang sarili kay Shiuri bilang Ma'am Oka, isang dating nangungupahan sa apartment. Pagkatapos nilang lumipat sa kusina para hiwain ang pie na dala niya, pumasok si Ichiro at natuwa rin siyang makita si Ma'am Oka. Habang kumakain sila ng pie, isiniwalat ni Maki na lumaki sina Ma'am Oka at Ichiro nang magkasama. Gayunpaman, ikinasal si Ma'am Oka sa editor ni Ichiro. Dagdag pa ni Ichiro na si Ma'am Oka ang may akda ng Master of Lion's Feast at hindi mapigilan ni Shiuri ang kanyang tuwa. Humingi siya ng autograph kay Ma'am Oka, at nangako si Ma'am Oka na bibigyan siya nito. Kalaunan, naulipat ang usapan sa talento ni Shiuri, at matapos siyang pasiglahin ni Ichiro, tinanong niya si Ma'am Oka kung kailangan niya ng katulong. Sinabi sa kanya ni Ma'am Oka na hindi niya ito kailangan sa ngayon, ngunit sinabi niyang wala siyang problema sa pagtatrabaho niya bilang bisita. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Shiuri ay may karanasan sa digital na trabaho, at inamin ni Shiuri na wala. Sinabi sa kanya ni Ma'am Oka na kailangan niyang matuto dahil lahat ng kanyang trabaho ay ginagawa ng digital at inalok na ibigay kay Shiuri ang kanyang lumang tablet. Labis na nagpasalamat si Shiuri sa kanyang alok at nagpasalamat din si Ichiro kay Ma'am Oka sa pagtulong. Ito ang nagudyok kay Ma'am Oka na pag-usapan ang nakaraan noong si Ichiro ay dating assistant niya, at lalo pang nagulat si Shiuri nang ibunyag ni Maki na tinuruan ni Ma'am Oka si Ichiro ng lahat tungkol sa manga. Maya-maya, umalis si Ma'am Oka at habang sinusubukan ni Ichiro na gawin ang kanyang manuskrito, tinamaan siya ng matinding sakit. Mabilis niyang napagtanto na may mali kay Shiuri, kaya hinanap niya ito at lumabas sila para mag-usap. Inamin ni Shiuri na kakaiba ang pakiramdam niya na makita itong nakikipag-ugnayan kay Ma'am Oka sa paraang ginagawa niya. Ipinaalala sa kanya ni Ichiro na lumaki itong kasama si Ma'am Oka at ang babae ay may asawa na, ngunit sinabi ni Shiuri na hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya. Bigla niyang naisip na ang nararamdaman niya ay selos.
Kaya, nang hindi nag-iisip, sinabi niya agad na mahal niya si Ichiro. Sinubukan ng lalaking nagulat na sumagot, ngunit pinutol siya ni Shiori, sinabing gusto niyang masiyahan sa pakiramdam bago siya nito tanggihan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis, iniwan siyang mag-isa at natataranta. Kinabukasan, pagkagising ni Ichiro, lumapit ang kanyang mga kapatid upang magtanong kung maaari niya silang isama sa zoo, at pumayag siya. Sa kasamaang palad, ng oras na para umalis, umulan ng malakas. Kaya, malungkot na naglakad pabalik sa kanilang silid sina Maki at Fumio. Dahil wala nang magawa, bumalik si Ichiro sa kanyang silid at sinubukang ulitin ang kanyang manga plot. Sinubukan niyang mag-isip ng keyword dahil wala pa rin siyang maisip at patuloy na iniisip si Shiori na parang isang taong may sakit sa pag-ibig. Samantala, si Shiori ay nasa kanyang silid at sinusubukang magsanay sa kanyang pagguhit. Ngunit dahil abala ang kanyang isip sa pag-iisip kay Ichiro, patuloy niya itong iginuhit. Naalala rin niya ang mga panahong magkasama sila at nagsimulang mapaiyak dahil hindi siya makapaniwala na nagawa at nasabi niya ang karamihan sa mga bagay na naaalala niya. Kalaunan, lumabas si Ichiro ng kanyang silid upang kumuha ng kape, para lamang makasalubong si Shiori sa pasilyo, na minamasdan sina Maki at Fumio. Ipinaliwanag ni Ichiro ang nangyari, kaya nag-alok siyang tumambay kasama nila dahil nakansela rin ang mga plano niyang pumunta sa library dahil sa ulan. Kinumpirma ni Ichiro na ang paggawa nito ay makakapagpasaya sa kanyang mga kapatid, kaya nangako siyang sasama sa kanila pagkatapos niyang magtrabaho. Pagkabalik niya sa kanyang kwarto, sumandal siya sa pinto dahil hindi niya inaasahan na kikilos si Shiori na parang walang nangyari noong nakaraang gabi. Sa labas ng pinto, nasa katulad na sitwasyon si Shiori dahil hindi rin naman niya planong kumilos ng ganoon. Gayunpaman, isinantabi niya ang iniisip at naglakad siya papunta sa kusina para kausapin sina Maki at Fumio. Nang mapansin niyang may hawak na baraha si Maki, tinanong niya kung para saan ang mga iyon. Sinabi sa kanya ni Maki na mga baraha iyon na panghuhula na ginawa ni Ichiro para sa kanya. Kaya, tinanong ni Shiori kung maaari niyang ipabasa ang kanyang kapalaran. Maya-maya pa ng araw na iyon, natapos ni Ichiro ang pagsulat muli ng kanilang kwento at pumunta upang batiin ang iba. Gayunpaman, nagulat siya nang makita silang malungkot. Ipinaliwanag ni Shiori na aksidente niyang napunit ang isa sa mga baraha ni Maki, ngunit iginiit ni Maki na hindi niya kasalanan iyon. Alam ni Ichiro na sinasabi lamang niya iyon para gumaan ang loob ni Shiori, kaya inalok niya itong gumawa ng bagong deck para sa kanya. Agad na tumanggi si Maki, sinabing kakailanganin niyang kumuha ng inspirasyon mula sa isang aklat ng panghuhula, na wala naman sila noon. Nang makita kung gaano siya nalulungkot, tinanong ni Shiori si Maki kung sino ang paborito niyang manghuhula, at sinabi ni Maki sa kanya na ito ay isang taong nagngangalang Fruit Sensei. Matapos marinig ito, sinabi ni Shiori na pupunta siya sa library at hihiram ng aklat ng panghuhula na isinulat ng taong iyon. Sinabi sa kanya ni Maki na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Shiori na wala siyang pakialam dahil dapat naman siyang pumunta sa library. Pagkaalis niya, tinanong ni Maki si Ichiro kung bakit nagsusumikap si Shiori na tumulong. At sinabi ni Ichiro na ito ay dahil si Shiori ay palihim na diwata. Ang tugon nito ay tila nagpasaya kay Maki, kaya sinabihan niya si Fumio na sumama sa kanya para kumuha ng papel. Mabilis na lumipas ang oras at nakaupo si Ichiro habang nakatingin sa labas ng bintana at nagtataka kung bakit hindi pa bumabalik si Shiori. Dahil sawang-sawa na siyang makita itong umaarte na parang asong nawawala sa amo, iminungkahi ni Maki na hanapin ni Ichiro si Shiori. Hindi na nagdalawang isip pa si Ichiro bago tumakbo palabas ng bahay. Gayunpaman, ilang block pa lang ang nalalakad niya nang makita niya si Shiori na pauwi na. Nagulat siya nang makita siya, ngunit mas nag-aalala ito sa kapakanan niya, at pagkatapos niyang makumpirma na maayos na ang kalagayan niya ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Sinabi sa kanya ni Shiori na nakuha na niya ang mga librong kailangan nila para sa paggawa ng mga card at ibinigay sa kanya ang bag na dadalhin. Pagkatapos ay tinanong ni Ichiro kung nakuha na rin ba niya ang mga librong gusto niya, at natahimik si Shiori. Masyado siyang nadala sa pagpapasaya kay Maki kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang sarili. Hindi napigilan ni Ichiro na matawa rito, ngunit hindi niya pinaramdam na talunan si Shiori or ano paman.
Pag-uwi nila, binuklat ni Maki ang libro at nakakita ng disenyo na nagustuhan niya. Kaya, agad itong sinimulang iguhit ni Ichiro. Sa sobrang tuwa ni Maki at Fumio, nanatili silang nakatitig kay Ichiro habang ito ay gumuguhit. Sinabi sa kanila ni Ichiro na kinakabahan siya sa kanilang titig, ngunit sumagot sila na gustong-gusto nilang panoorin siyang gumuhit, kaya iniwan na niya ang usapan. Itinuro ni Shiuri, na nakatayo malapit, na maganda ang kuha ni Ichiro. Nagpasalamat si Ichiro sa papuri at pagkatapos ay hiniling dito na tulungan siyang gumuhit ng mga hangganan ng card. Masayang iniabot ni Maki sa kanya ang mga papel, kaya umupo siya at nagsimulang magtrabaho. Maya-maya, handa na ang mga card, at labis na natuwa si Maki kaya inalok niya itong basahin ang kapalaran ni Ichiro. Sakto, pumasok si Shiuri na may dalang lalagyan ng damit, na inilagay niya sa sulok at tinakpen ng itim na tela. Sinabi niya na maaaring magpanggap si Maki na ang espasyo ay ang kanyang tent sa panghuhula, at upang matulungan siyang magampanan ito, binihisan niya ito na parang isang manghuhula. Naglagay din sila ng planetarium globe sa mesa para sa mga layuning pang-aesthetic at pinuri si Maki sa kanyang pagganap. Napakamahiyain ni Maki kaya sinubukan niyang magkunwaring walang pakialam at ipinahayag pa niya na kapag tumanda na siya, makakakuha siya ng permanenteng trabaho. Gulat na gulat si Ichiro at tinanong si Maki kung bakit niya gustong baguhin ang kanyang karera. Sinabi sa kanya ni Maki na alam niyang nagsusumikap ito para mapag-aral sila, kaya ayaw niya itong bigin. Tiniyak sa kanya ni Ichiro na hindi ito mabibigo dahil tulad ng bawat bida sa palabas, isa itong tagapagtaguyod ng paghabol sa mga pangarap. Sinabi rin niya na ang paghabol sa mga pangarap nito ay hindi makakapigil sa kanya sa pag-aaral. Kaya't lumakas ang loob ni Maki at binasa ang kapalaran ni Fumio para sa kanya. Habang pinapanood sila ni Ichiro, pinasalamatan niya si Shiuri sa pagbabago ng madilim na araw, at sumagot ito na wala siyang gaanong ginagawa. Gayunpaman, napagtanto niya na tama ang ginawa niya sa pag-alis sa kanyang isla. Sinabi sa kanya ni Ichiro na alam niyang magiging isang mahusay na manga artist ito balang araw. Nang gabing iyon, nagdagdag si Ichiro ng ilang pangwakas na detalye sa kanyang manuskrito at pagkatapos ay pumunta sa kusina para maglagay ng karatula sa pansamantalang tolda ng manghuhula. Hindi napigilan ni Ichiro ang sarili kaya binuksan niya ang planetarium at hinahangaan ang tanawin nang pumasok ang babae. Tinanong niya kung kailangan niya ng tulong sa paglilinis, pero tumanggi ito dahil gusto niyang ang mga kapatid niya mismo ang gumawa nito. Naupo si Shiuri sa tapat niya at sinubukang pag-usapan ang pag-amin nito, pero pinutol siya ni Ichiro. Inamin niyang masaya siya na gusto siya nito. Gayunpaman, hindi pa siya handa para sa isang relasyon, lalo na ang kasal, kaya gusto niyang mapawalang bisa ang kanilang engagement sa lalong madaling panahon. Hindi nagsalita si Shiuri, ngunit nang mapansin niyang nagsisimula ng magpakita ang mga pasa sa leeg nito, sinubukan niyang pigilan ito sa pagsasalita. Tila may kaakibat na parusa ang pagtanggi sa kanya, ngunit ayaw tumigil ni Ichiro. Patuloy niyang sinasabi ang nasa isip niya hanggang sa bigla niyang nasabi na mahal din niya ito at gusto niyang mag-date sila. Agad na nataranta si Shiuri, at nang hindi na niya makayanan ang bugzo ng emosyon, itinago niya ang kanyang mukha sa mesa. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo para pumayag na makipag-date kay Ichiro bago dramatikong nagkunwaring nahimatay sa tuwa. Kinabukasan, maagang nagising ang magkapatid at nagsimulang maghanda para pumunta sa zoo. Nang pumasok si Shiuri sa kusina at makita sila, niyaya siya ni Maki na sumama. At halos agad-agad, nagpanik sina Shiuri at Ichiro. Naalala nila ang nangyari noong nakaraang gabi at napagtanto na ang pagpunta sa zoo ang magiging unang opisyal nilang date. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpasigla kay Shiuri. Kaya, agad niyang tinanggap ang imbitasyon. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-isip si Ichiro kung paano niya sasabihin sa kanyang mga kapatid na nakikipag-date siya sa isang alien princess. Pagdating nila sa zoo, kumuha sila ng group picture sa tabi ng layout ng zoo. Pagkatapos ay naupo si Ichiro kasama ang kanyang mga kapatid at pinag-usapan kung paano nila balak gumalaw sa paligid ng zoo. Humanga si Shiuri sa kanilang kahandaan, at sinabi nila sa kanya na iyon ay dahil ayaw nilang magkaroon ng problema. Tinanong ni Maki kung nakapunta na ba siya sa zoo dati, at inamin ni Shiuri na hindi pa. Gayunpaman, dahil isa siyang prinsesa sa isla, pamilyar siya sa mga hayop. Nang marinig ito,
Ipinahayag ni Maki na oras na para simulan ang kanilang paglalakbay sa zoo, at sumang-ayon ang iba. Habang naglalakad sila sa paligid ng zoo, kinuha na ni Shiori ng mga litrato ang lahat ng mga hayop, at natuwa si Ichiro na nasisiyahan siya. Bigla, nakita ni Shiori ang isang magkasintahang magkahawak kamay at agad na gustong gawin din ang pareho kay Ichiro. Sa kasamaang palad, ang mga kamay nito ay inagaw ng kanyang mga kapatid, na ikinalungkot niya habang nakatayo siya ng alanganin sa gilid. Napansin ni Ichiro ang pagnanakaw ng kanyang mga sulyap sa kanila at napaisip kung nararamdaman ba niya na parang hindi kanais-nais na fourth wheel. Di nagtagal, lumipat sila sa petting zoo, kung saan ipinakita sa kanila ng isang staff kung paano hawakan ang mga guinea pig. Nagtagumpay si Maki sa kanyang unang pagsubok, ngunit hindi pinalad ang kawawang si Fumio dahil iniwasan siya ng mga guinea pig na parang may salot. Nang makita ito, yumuko si Shiori sa kanyang antas at ipinaliwanag na ang mga hayop ay nakakaramdam ng takot, kaya kinailangan niyang mag-relax kung gusto niyang hawakan ito ng isa. Sinunod ang payo ni Shiori, matagumpay na napili ni Fumio ang isa sa mga guinea pig. Mukhang masungit ang natira, ngunit madali itong naamo ni Shiori at hinayaan itong matulog sa kanyang kandanggan. Maya-maya, naghugas sila ng kamay. At paglingon ni Ichiro, napansin niya ang isang batang lalaki na mukhang naliligaw. Sa pag-asang matulungan siya, nilapitan niya ang bata at nagsimulang magtanong. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ng ama ng bata at tumakbo ito palayo. Natawa si Maki at sinabi kay Ichiro na kung siya ang nilapitan niya, sisigaw sana ito ng panganib ng estranghero. Sinabihan siya ni Shiori na huwag siyang ganyan at sinabing kung siya ay naliligaw, ang kabaitan ni Ichiro ay magpapasaya sa kanya. Mas lalong natawa si Maki dito ngunit nang mapansin niya na si Shiori ay kapareho ng kulay ng kamatis, naghinala siya. Dahil sa nagtatanong na tingin ng kanyang kapatid, nagsimulang magpanik si Ichiro hanggang sa bigla niyang nasabi na nakikipag-date siya kay Shiori. Walang sinabi ang kanyang mga kapatid, na nagudyok sa kanya na isipin na hindi sila papayag. Gayunpaman, tunay siyang nagulat ng maghiyawan at batiin siya ng mga ito dahil sa pagkuha ng isang primera klaseng babae bilang kanyang unang kasintahan. Dahil sa labis na tuwa, nangako si Ichiro na itatago niya ang lahat ng bagay at idinagdag ni Shiori na hindi man lang sila maghahawakan ng kamay. Tiniyak ni Maki sa magkasintahan na hindi siya mamasamain na maghawakan sila ng kamay at pagkatapos ay tinanong kung nakakasagabal ba sila sa kanilang unang date. Agad itong itinanggi ni na Ichiro at Shiori at sinabi pa ni Shiori na siya ang nanghihimasok sa oras ng kanilang pamilya. Nagulat ang magkapatid sa kanyang sinabi, ngunit hindi pa tapos si Shiori. Yumuko siya at formal na humingi ng basbas sa mga nakababatang kapatid. Sinabi sa kanya ni Maki na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit lumapit si Fumio kay Ichiro at sinabing sinusuportahan siya nito. Ito ang nagudyok kay Ichiro na mangako sa kanila na hindi niya kailanman pababayaan ang sinuman sa kanila. Sinabi sa kanya ni Maki na alam na niya iyon, pagkatapos ay lumapit sa kanya para tumigil na siya sa pagiging masama ang loob. Nang masiyahan na siya, sinabi niya kay Fumio na oras na para makita nila ang kamag-anak ng mga mandirigmang dragon. Gayunpaman, habang tumatakbo sila, bigla siyang huminto at tinanong si Shiori kung ano ang nagustuhan niya sa kanyang talunang kapatid. Ang hindi inaasahang tanong ay nagpahirap sa pagsasalita ni Shiori, ngunit iniligtas siya ni Ichiro nang bigla nitong tawagin si Maki at sinabihan itong tumigil sa pang-iistorbo sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa mga panda, ngunit hindi maiwasan ni Shiori na magtaka kung ano ang nagustuhan ni Ichiro sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, pumunta sila sa tirahan ng mga giraffe upang panoorin silang kumain. Kaya, kumuha sina Ichiro at Shiori ng mga litrato ng sandaling iyon. Pagkatapos ay lumapit si Ichiro kay Shiori at sinabi sa kanya na natutuwa siyang nakausap nito ang mga kapatid nito, at sinabi niya na natutuwa siyang tinanggap ng mga kapatid nito ang kanilang relasyon, nang sabihin nito ng malakas ay namula sila ng husto na parang may lumabas na singaw sa kanilang mga ulo. Gayunpaman, mabilis na natauhan si Ichiro nang tanungin ni Shiori kung maaari silang maghawak kamay. Sinabi niya rito na pareho rin ang iniisip niya. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkailang, naghawak kamay sila. Tuwang-tuwa sina Maki at Fumio para sa kanila, ngunit nang makita nilang umiiyak si Shiori, nag-alala sila.
Tiniyak sa kanila ni Shiori na maayos ang kalagayan nito at ipinaliwanag na ang mga luha nito ay luha ng kagalakan, kaya niyakap nila ito. Samantala, pabalik sa kanilang isla, nagtaka ang kanyang pamilya kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Masyadong matigas ang kanyang ina, si Myuka, para aminin na namimiss niya ang kanyang anak, ngunit sinabihan niya ang mga staff na ipaalam ito sa kanya kapag sa wakas ay nakipag-ugnayan na si Shiori. Pagbalik sa lungsod, umuwi na sina Ichiro at ang iba pa. At pagkatapos matulog ng kanyang mga kapatid, nagpa siya siyang magtrabaho. Gayunpaman, medyo nakakatakot ang blankong pahina, kaya pinili niyang maghugas na lang ng pinggan. Kasabay nito, naligo si Shiori. At nang matapos siya, nagsimula siyang magtaka kung ano ang nagustuhan ni Ichiro sa kanya. Hindi siya mapakali, bumaba siya para tanungin ito, ngunit hindi ito sumagot nang kumatok siya, kaya bahagyang binuksan niya ang pinto. Nagkataong napadaan si Chihiro ng sandaling iyon, at nang magsalita ito, halos mapatalon si Shiori sa kanyang kinatatakutan. Humingi ng paumanhin ang nakababatang babae sa paggulat sa kanya at nagtanong kung may kailangan ba siya. Sinabi ni Shiori na kailangan niyang makausap si Ichiro tungkol sa isang personal na bagay, dahilan para tanungin ni Chihiro kung may nangyayari sa kanilang dalawa. Medyo nailang si Shiori sa pagsagot sa tanong. Kaya humingi ng paumanhin si Chihiro sa pagiging tsismosa at sinabi sa kanya na nasa kusina si Ichiro. Pagkaalis niya, pumasok si Shiori sa kusina at nakitang natutulog si Ichiro sa mesa. Ang una niyang naisip ay hawakan ang leeg nito, ngunit kinailangan niyang pigilan ang sarili dahil sa pakiramdam niya ay hindi ito nararapat gawin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinawag si Ichiro at nang magising ito, hiniling niya rito na pumasok at matulog. Tinanong din niya kung maaari niyang hawakan ang leeg nito dahil tinatawag pa rin siya nito. At sinabi sa kanya ni Ichiro na hindi niya kailangan ang pahintulot nito para hawakan siya. Nagustuhan iyon ni Shiori, ngunit bilang isang taong may moralidad, sinabi niya rito na mas gusto niya ang pahintulot kaysa sa lahat. Nang marinig ito, isinandal ni Ichiro ang kanyang ulo sa mesa, hinayaan si Shiori na hawakan ang leeg nito hanggat gusto niya. Nang magdamag na niya napagtanto na nakalimutan niyang magtanong. Nang sumunod na linggo, dinala ni Ichiro ang na-update na draft sa kanyang editor, na nagsabing ito ang kanyang pinakamahusay na gawa. Kalaunan, nang umuwi si Ichiro, naisip niyang ilabas si Shiori dahil utang niya rito ang kanyang inspirasyon. Gayunpaman, nang maglakad ito papasok sa pasilyo pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang mag-usap ang talunan tungkol sa trabaho. Sinabi sa kanya ni Shiori na handa na siyang mag-ayos, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mukha, kaya tinanong niya kung may nangyari. Ipinaliwanag ni Shiori na nag-apply siya para sa dalawang trabaho bilang assistant noong linggong iyon at tinanggihan lang siya ng una. Hindi man lang siya sinubukang kontakan ng pangalawang employer, at sa palagay niya ay hindi rin nila ito gagawin. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Ichiro kung ano ang nangyari. Kaya, ipinaliwanag ni Shiori na maayos naman ang naging takbo ng mga bagay-bagay noong una. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang banggitin niya na halos isang taon pa lang siya sa larangan ng manga. Tinanong ng lalaki kung isa ba siya sa mga babaeng may mataas na uri na hindi siya pinapayagan ng mga magulang na magbasa ng manga, at isiniwalat ni Shiori na isa siyang prinsesa. Ang gulat na reaksyon ng lalaki ang nagpaisip kay Shiori na hindi niya dapat binanggit ang kanyang pinagmulan. Mabilis niyang sinubukang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niyang umarte na parang prinsesa sa halos lahat ng oras. Ang kasinungalingang ito ay lalong nagpahirap sa kanila at lalong nahiya si Shiori. Nang matapos niya ang kanyang kwento, nakiramay si Ichiro, sinabing hindi lahat ng trabaho ay akmang-akma. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Shiori. Tunay siyang naniniwala na siya ang problema at patuloy na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang sarili. Sa pag-asang gamaan ang pakiramdam niya, ipinaalala ni Ichiro sa kanya na malapit na niyang makuha ang lumang tablet ni Ma'am Oka. Sinabi niya na kapag nangyari iyon, matututo siyang gumuhit ng digital. At dahil dedikado siya sa kanyang sining, alam niyang magiging digital artist siya agad. Hindi pa rin sumisigla si Shiori, kaya bilang huling paraan, iminungkahi ni Ichiro na pumili sila ng isang bagay mula sa kanyang listahan ng mga dapat gawin. Bago pa siya makasagot, inilabas ni Namaki at Fumio ang kanilang mga ulo mula sa labas at iminungkahi na kunin na lang nila ang Yakaniko.
Nagulat si Ichiro na nakikinig sila, ngunit sinabi niya sa kanila na sa palagay niya ay wala sa listahan ni Shiuri ang pagkain ng karne. Sumagot si Shiuri na oo, kaya walang nagawa si Ichiro kundi ang sumuko at ilabas sila para sa ilang yakaniko. Tuwang-tuwa sina Maki at Fumio sa buong biyahe, at tiniyak ni Maki kay Shiuri na magugustuhan niya ang lugar na pupuntahan nila. Pagdating nila, nakakuha sila ng mesa, at nagsimulang kumuha ng mga litrato si Shiuri gaya ng dati niyang ginagawa. Ito ang nagudyok kay Ichiro na magtanong kung nakapag-barbecue na ba siya, at sinabi niyang nag-barbecue na siya, pero hindi lang sa ganoong lugar. Pagkatapos kumuha ng huling litrato, sinubukan niyang baligtarin ang karne gamit ang kanyang chopsticks, ngunit tumanggi si Maki. Ipinaliwanag niya na ang mga chopsticks ay para sa mga gulay at ang mga sipit ay para sa karne. Sinabihan din niya si Shiuri na huwag baligtarin ang karne dahil masusunog ang mga sibuyas. Kaya nagpasalamat si Shiuri sa pagtuturo sa kanya ng mga paraan ng pag-iiho ng karne. Nahiya ang babae matapos marinig ito, ngunit sinabihan siya ni Shiuri na huwag dahil mahusay naman ang kanyang ginagawa. Kalaunan, nagsimula silang kumain at pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila ng restaurant na busog na busog. Habang pauwi, sinabi ni Shiuri kay Ichiro na mas maayos na ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat sa kanya sa pagpaparanas sa kanya ng isang bagong bagay. Sinabi niya na noong bata pa siya, pinapayagan siyang dumalo sa mga cookout, ngunit hindi siya maaaring sumali dahil siya ang prinsesa. Dahil dito, naging mahinhin siya kaya't tumigil na siya sa pagsisikap na makipag-ugnayan sa iba. Gayunpaman, simula nang makilala niya ito, marami na siyang nagawang mga bagay na pangarap niya lang gawin noon. Nang sabihin niyang hindi niya hahayaang panghinaan siya ng loob ng maliliit na bagay, sinabi ni Ichiro sa kanya na siya ang nagbibigay inspirasyon sa kanya na gumawa ng mas mahusay. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga kapatid, dahil ang panonood sa kanila na nasisiyahan sa maliliit na bagay na maibibigay niya sa kanila ay nagpasaya sa kanya na hindi niya sinukuan ang kanyang mga pangarap. Pinuri siya ni Shiuri at sinabing patuloy din siyang magsisikap. Ngunit binalaan siya ni Ichiro na huwag itong lamabis. Nang patuloy siyang nag-aalangan sa kanyang mga sinabi, ngumiti siya at sinabi sa kanya na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Kalaunan sa bahay, sina Maki at Fumio ay kumakain ng popsicles nang pumasok si Shiuri sa kusina. Tinanong nila kung gusto niya, ngunit tumanggi siya, at mas piniling uminom ng kape bago tinanong kung nasaan si Ichiro. Sinabi ni Maki na ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto pagkabalik nila, at wala siyang ideya kung ano ang ginagawa nito. Napansin ito ni Shiuri na kakaiba, at habang nagsasalin siya ng kape, paulit-ulit niyang iniisip kung may nagawa or nasabi ba siyang ikinagalit ni Ichiro. Masyado siyang nalilito kaya hindi niya napansin na samobra na pala ang kape sa kanyang baso hanggang sa tinawag siya ni Maki. Samantala, nasa kwarto niya si Ichiro na masama ang pakiramdam kaya hindi niya alam ang tamang salita para sabihin kay Shiuri nang bigla itong magdesisyon na sumulat ng liham para sa kanya. Ginugol niya ang natitirang gabi sa pagsisikap na isulat ang mga bagay na hindi niya masabi. Gayunpaman, nagsimula siyang mahirapan, kaya nagpasya siyang gumuhit ng isang buong manga. Nang matapos siya, umaga na, kaya dumiretso siya sa kwarto nito para ihatid ito. Sinabi ni Shiuri sa kanya na magbibihis na siya, kaya sinabi niyang naiwan niya ang manuskrito sa kahon ng pakete nito. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, binuksan niya ang pinto at biglang humingi ng tawad para sa nakaraang gabi. Walang ideya si Ichiro kung ano ang pinag-uusapan nito, kaya pinapasok niya ito para tingnan kung ano ang ginagawa nito. Sa isang tingin, parang isang murder board ito, pero ipinaliwanag niya na nag-eksperimento siya sa mga bagong pattern. Sinabi rin niya na nakabasa siya ng bagong manga at agad siyang nahumaling dito. Hindi maiwasan ni Ichiro na makaramdam ng pagmamalaki sa kanya, pero naalala niya ang dahilan ng kanyang pagpunta rito at nagsimulang mabalisa. Naisip niyang umalis, pero biglang humingi ng tulong si Shiuri na makita ang manga at kinuha ito bago pa siya makaisip ng makatwirang dahilan para hindi ito ibigay. Nang simulan niya itong baklatin, gusto nang masawi ni Ichiro sa kahihiyan. Gayunpaman, nagbago iyon nang mapansin niyang umiiyak si Shiuri. Tiniyak niya rito na hindi iyon mga luha ng kalungkutan at ipinaliwanag na nagulat siya. Si Ichiro ay sumulat ng isang kwento tungkol sa mga ito kasama si Shiuri bilang pangunahing tauhan, at itinampok niya ang lahat ng nagustuhan niya sa kanya.
Nang matapos niya itong basahin, umiiyak na siya, at hindi alam ni Ichiro ang gagawin. Nang subukang bawiin niya ang kanyang kamay, hinawakan ito ng babae at idiniin sa kanyang pisngi, nangakong pahahalagahan ang kanyang kwento. Kalaunan ng araw na iyon, nakatanggap si Ichiro ng tawag mula kay Seno, ang isa pang lalaking ina-applyan ni Shiyuri na makakatrabaho. Tila kilala niya si Ichiro at gusto niya itong balaan na may gusto sa kanya ang kanyang assistant. Nag-uno reverse si Ichiro nang ibunyag niya na nakikipag-date siya kay Shiyuri. Mabilis na humingi ng tawad si Seno at sinabing gusto niyang makatrabaho muli si Shiyuri dahil hindi naman ito isang baliw na stalker. Nagpasalamat si Ichiro kay Seno at nangakong ipapaalam kay Shiyuri ang tungkol sa kanyang alok. Kasabay nito, nagpa-practice si Shiyuri sa pagguhit ng kanyang linya, ngunit patuloy siyang sumusulyap sa regalo ni Ichiro at nakangiti na parang ewan. Pagkalipas ng ilang araw, sinamahan ni Shiyuri sina Ichiro, Maki, Fumio, at Chihiro sa sementeryo upang makita ang ama ni Ichiro. Matapos ayusin ang lahat ng mga dala nilang gamit, nagbigay sila ng kanilang paggalang, at pagkatapos ay sinabi ni Ichiro sa lalaki ang ginagawa ng lahat. Pinagmasdan lamang ni Shiyuri ang lahat ng may tahimik na ngiti. At nang matapos sila, ang grupo ay nagtanghalian. Ipinaliwanag ni Ichiro kay Shiyuri na tuwing bibisita sila sa kanilang ama, dumadaan sila sa parkeng iyon para sa isang picnic. Hindi ito isang bagay na pinaplano nila, ngunit kahit papaano ay lagi nilang ginagawa ito. Habang nagsisimula silang kumain, pinupuri ng mga nakababata ang pagkain ni Ichiro at nagsimulang pag-usapan ang iba pang mga lutuing niluto nito. Hindi masyado makasalita si Chihiro dahil hindi siya palaging sama-sama sa mga pagbisita. At nang simulan nila siyang asarin, nataranta siya. Gayunpaman, ang pagkataranta na iyon ay napalitan ng pagkabigla ng biglang ibunyag ni Maki na sina Ichiro at Shiyuri ay nagde-date. Agad na binalaan ni Ichiro si Maki dahil sa pagiging maingay. Kaya, tinanong ng babae kung hindi ba niya dapat sabihin kahit kanino na may karelasyon siya. Sumagot siya na alam naman niya, ngunit binigyan siya ng ilang mango buns para pigilan siyang magsabi habang ipinapaliwanag niya ang mga bagay-bagay kay Chihiro. Sinabi sa kanya ni Chihiro na mayroon siyang hinala at idinagdag na natutuwa siyang magkasama sila, na siyang ikinatuwa nila. Pagkatapos lang, biglang sinabi ni Maki na mahilig ang kanilang ama sa mano buns at sinabi ni Ichiro na iyon ay dahil mahilig ito sa matamis. Sumang-ayon si Maki at sinabing ang kanilang ama ay nagtatrabaho at naglalaro ng husto kaya lagi niyang iniisip kung nakakatulog ba ito. Ang tanging oras na hindi niya ginagawa ang alinman sa mga bagay na iyon ay kapag nagpapatingin siya sa doktor, at natuwa siya na hindi na niya kailangang gawin iyon. Pagkasabi niya nito, natigilan siya. Kaya, lumipat si Ichiro sa Big Brother mode at hinayla ang kanyang mga kapatid sa kanyang tabi. Sinubukan ni Maki na umakto na ayos lang siya, pero ayaw bumitaw ni Ichiro. At nang lumuha ang kanyang mga mata, binigyan siya ni Shiyuri ng panyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na sa kanyang isla, naaalala nila ang mga sawi sa pamamagitan ng pag-uusap at pagdarasal para sa kanila habang nanunood ng mga bituin. Ginawa nila ito noong nasawi ang kanyang lola. At kahit na hindi siya umiiyak tulad ng kanyang mga kababayan, namimiss din niya ang kanyang lola. Sinabi sa kanya ni Chihiro na masarap sa pakiramdam ang pagtitipon sa ilalim ng mga bituin at kinumpirma niya na oo nga, idinagdag na ang kanyang mga kababayan ay palaging magkakaugnay. Nang marinig siyang tinutukoy ang mga taga-isla na kanyang mga kababayan ay nagpalito kina Chihiro at Maki. Kaya mabilis itong tinakpan ni Shiyuri at sinabing ang tinutukoy niya ay ang kanyang pamilya. Kalaunan ay inimpake nila ang kanilang mga gamit, ngunit nang malapit na silang umalis, may naalala si Ichiro. Kaya hiniling niya sa lahat na bumalik nang wala siya. Pagkatapos niyang magmadaling umalis, lumingon si Maki upang kausapin si Shiyuri ngunit natuklasan niyang nawala na ito. Nagpakita siya ilang segundo ang lumipas sa tabi ni Ichiro at sinabi niya rito na hindi na niya kailangang sumama sa kanya dahil hindi naman ito lalayo. Sinabi ni Shiyuri na gusto lang niya itong samahan para hindi na ito makipagtalo pa sa kanya. Maya-maya, nasa puntod na sila ng kanyang ama at si Ichiro ay naglagay ng mano bond dito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Shiyuri kung nasawi ba ang kanilang ama dahil sa isang sakit at kinumpirma ito ni Ichiro. Sinabi niya na itinago ng kanyang matandang lalaki ang kanyang sakit sa kanila para hindi sila mag-alala at nang malaman nila ay huli na ang lahat.
Nakiramay si Shiuri sa kanya at pagkatapos ay itinuro na noong ina-update niya ang kanyang ama sa buhay ng lahat, hindi niya ito napag-uusapan tungkol sa kanyang sarili. Inamin ni Ichiro na hindi niya ito namalayan, kaya pinagdikit ni Shiuri ang kanyang mga kamay at nagsalita para sa kanya. Nang matapos siya, sinabi ni Ichiro sa kanya na medyo na-hype siya nito ng sobra dahil wala naman itong nagawang anumang bagay na dapat banggitin. Hindi sumang-ayon si Shiuri, ngunit napansin niya ang kanyang seryosong ekspresyon at tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Natagalan bago sumagot si Ichiro, ngunit tiniyak niya rito na magiging maayos siya at nagpasalamat sa pagiging nandyan para sa kanya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at formal na ipinakilala si Shiuri sa kanyang ama bilang kasintahan na matagal na niyang gustong makasama. Hindi inaasahan ni Shiuri ang huling bahaging iyon, kaya medyo nagulat siya at nabalik lamang sa kanyang katinoan nang bigla siyang hamatsing. Nang makita ito, sinabi ni Ichiro na oras na para umuwi na sila, at pumayag si Shiuri. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang mesa, hindi maiwasan ang naghihinalang babae na isipin si Ichiro na humihingi ng pahintulot sa pamilya nito para makasama siya. Gayunpaman, dahil hindi niya alam kung ano ang hitsura ng mga magulang nito, sina Maki at Fumio ang gumanap bilang mga magulang nito. Nang magpakita sa kanyang isipan ang eksena ng kasal, siya ay nahiya at nataranta kaya't nagsimulang mahilo ang kanyang ulo. Kasabay nito, napagtanto ni Ichiro, na nasa kusina, na ang kanyang pahayag sa sementeryo ay isa lamang deklarasyon ng kasal. Nang maisip niya ang pakikipag-usap sa ama ni Shiuri, pumasok si Shiuri na mukhang pulang-pula. Agad niyang naisip na may sakit ito, at nang makumpirma niya ito, pagkatapos kunin ang temperatura nito, inutusan niya itong matulog. Matapos itong sumunod, binigyan niya ito ng tubig at bumalik sa kusina para kumuha ng pagkain at gamot. Gayunpaman, bigla niyang naisip na maaaring hindi gumana sa kanya ang normal na gamot, dahil isa siyang alien. Maya-maya pa, bumalik siya sa kwarto ni Shiuri na may dalang pagkain at sinabihan itong i-text siya kung may kailangan pa ito. Nang tumalikod na ito para umalis, hinawakan ni Shiuri ang manggas nito at hiniling na manatili muna ng kaunti. Bilang isang mabuting kasintahan, sumunod si Ichiro, kaya sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa kwarto nito sa bahay. Sinabi niya na napakalaki at tahimik nito, ngunit tuwing tatawagan niya ang kanyang mga kasama, pumupunta ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya magagawa iyon sa bahay nito dahil wala roon ang kanyang mga kasama. Sinubukan ni Ichiro na humingi ng tawad, ngunit pinutol niya ito, sinasabing mas gusto niya ang kanyang bagong kwarto kaysa sa kanyang luma. Ang luma ay nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Ngunit ang isang ito ay nagbigay sa kanya ng init. Pagkatapos niyang sabihin ito, napansin ni Ichiro na nahihirapan siyang magsalita, kaya sinabihan niya itong magpahinga lang. Inamin ni Shiuri na gusto niyang patuloy na makipag-usap sa kanya dahil gusto niyang manatili ito sa kanya. Ngumiti si Ichiro pagkatapos marinig ito at nangako sa kanya na hindi siya pupunta kahit saan. Hinawakan din niya ang kanyang kamay upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, na ikinatuwa ni Shiuri. Kinabukasan, nagising si Shiuri na maayos ang pakiramdam at nagulat nang makita si Ichiro na natutulog sa tabi ng kanyang mesa nang magsimula siyang mataranta dahil sa kanilang pinagsamahang magdamag. Nagising si Ichiro at nagulat nang makita siya. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa sahig, kaya humingi siya ng tawad at sinubukang umalis. Gayunpaman, biglang bumangon si Shiuri sa kama at niyakap siya. Nanatiling nakatihaya si Ichiro ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon at niyakap siya ng maayos, sinasabing natutuwa siyang maayos ang kanyang kalagayan. Pagkabitaw niya sa kanya, binuksan ng kanyang mga kapatid ang pinto at tinanong si Shiuri kung maayos na ang kanyang pakiramdam dahil sinabi sa kanila ni Ichiro na may sakit siya noong nakaraang gabi. Nagpasalamat si Shiuri sa kanilang pag-aalala at tiniyak sa kanila na maayos na ang kanyang pakiramdam. Kaya, kumalma sila at itinoon ang kanilang atensyon kay Ichiro. Tinanong nila kung ano ang ginagawa nito sa kwarto ni Shiuri ng ganoon kaga, at sinabi nitong pumunta siya para tingnan ito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na tulungan nila itong maghanda ng almusal at inilabas sila ng kwarto bago pa sila makapagtanong pa. Pagkalipas ng ilang linggo, taglamig na. Habang ang iba ay nagsasaya sa kasiyahan, sina Ichiro at Shiuri ay nagkukulong sa kanyang silid at tinatapos ang kanyang manuskrito.
Di nagtagal pagkatapos nilang matapos, narinig ni Ichiro ang tagapagbalita sa radyo na nag-uusap tungkol sa Pasko at naisip niya ang kanyang sarili na may isang hapunan sa Pasko kasama si Shiuri. Pagkatapos ay tinanong niya kung uuwi ba ito para sa bagong taon at sinabi sa kanya ni Shiuri na hindi. Pagkatapos, inimbitahan niya ito na bumisita sa dambana kasama niya at ng kanyang mga kapatid at pumayag ito. Bigla na lang pumasok ang mga kapatid niya at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila at sinabi ni Ichiro na may mga plano sila para sa bagong taon. Pagkalipas ng ilang araw, bisperas ng Pasko, kaya inimbitahan sina Ma'am Oka at Sino sa isang Christmas party. Habang kumakain sila, sinabi ni Shiuri kay Ichiro na magkakaroon siya ng kinabukasan sa industriya ng pagluluto kung sakaling magdesisyon siyang huminto sa pagiging manga artist. Sinabi ni Ichiro na hindi naman ganoon kagaling ang kanyang pagluluto, ngunit sinabi sa kanya ni Shiuri na hindi ito ang sinasabi ng kanyang panlasa. Hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-away, na nag-udyok kay Maki na sabihin sa kanila na itigil na ang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa harap ng lahat. Hindi makapaniwala si Ma'am Oka sa kanyang narinig, ngunit kinumpirma ni na Ichiro at Shiuri na sila ay magkasintahan. Buong pagmamalaki pang ibinahagi ni Shiuri na siya ang unang umamin, at sinabi ni Ma'am Oka na hindi siya nagulat dahil si Ichiro ay palaging isang talunan na torpe. Pagkatapos ay sinuportahan niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shiuri tungkol sa oras na nasugat siya sa kanyang tuhod noong sila ay mas bata pa. Akala ni Ma'am Oka ay maganda ang magkaroon ng peklat, ngunit umiyak si Ichiro at sinabi sa kanya na walang maganda sa mga peklat. Nagustuhan ni Shiuri ang kwento at tinanong si Chihiro kung mayroon pa siyang mga kwento tungkol kay Ichiro na maaari niyang ibahagi sa kanya. Sinabi sa kanya ni Chihiro na kamakailan lamang siya lumipat doon dahil sa paaralan. Gayunpaman, nakumpirma niya na si Ichiro ang pinakamabait na taong nakilala niya. Agad na sinubukan ni Ichiro na magpakumbaba, ngunit hindi nakikinig si Shiuri at humingi ng karagdagang kaalaman tungkol kay Ichiro. Nagsalita si Maki, sinabing lagi silang inuuna ni Ichiro ni Fumio tuwing kumakain or naliligo sila, na nagpapatunay na ang lalaki ay ang reinkarnasyon ni Mother Deer. Natuwa lang si Shiuri na marinig na mahal ng lahat ang kanyang lalaki. Kaya, tinanong ni Seno kung gusto niyang marinig ang sarili niyang kwento. Agad siyang sinabihan ni Ichiro na tumahimik, alam niyang lalo lang lalala ng mga kwento ni Seno. Pagkatapos ay tinanong ni Ma'am Oka si Shiuri na magkwento tungkol sa kanyang sarili at sinabi ni Shiuri na nagmula siya sa isang isla na tinatawag na Yobosima. Dahil sa pagkaintriga, humingi si Ma'am Oka ng karagdagang detalye, na ibinigay naman ni Shiuri hanggang sa oras na para pag-usapan ang kanyang magagandang alaala. Hindi niya naisip na magandang ideya na sabihin sa lahat na isa siyang totoong prinsesa, kaya tumahimik na lang siya. Ipinaliwanag ni Ma'am Oka na ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan na ayaw niyang pag-usapan ang kanyang sarili, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagiging mausisa at binigyan si Shiuri ng Reg Along pamasko para maibsan ang kanyang pagkailang. Sinabi niya na luma niyang tablet iyon at agad na nagliwanag ang isip ni Shiuri sa ideyang gagamitin ito. Nasiyahan sa kanyang reaksyon, inabutan ni Ma'am Oka ng mga regalo sina Maki at Fumio, na labis nilang ikinatuwa. Maya-maya, umalis sina Seno at Ma'am Oka at tinanong ni Maki si Ichiro kung maaari silang magpuyat. Itinuro ni Ichiro na inaantok na si Fumio, kaya nadismaya si Maki. Gayunpaman, nagbago iyon ng alukan ni Shiuri na magpuyat kasama niya, at kahit papaano ay napagkasunduan nilang mag-sleepover sa kwarto ni Chihiro. Medyo nalungkot si Ichiro dahil gusto niyang imbitahan si Shiuri sa isang paglalakad. Ngunit nang makita kung gaano siya kasaya, nagpasya siyang huwag maging makasarili. Kalaunan, matapos mahimbing na natutulog si Fumio, sina Shiuri at Maki ay pumasok sa kwarto ni Chihiro upang simulan ang kanilang sleepover. Nang makita ni Shiuri ang punong bookshelf ni Chihiro, tinanong niya kung maaari ba siyang humiram ng ilan sa mga libro mamaya. Pumayag si Chihiro at masayang kinuha ang isa sa mga paborito niyang serye para irekomenda. Nang mapagtanto niyang nag-geek out na siya, humingi siya ng paumanhin, ngunit tiniyak sa kanya ni Shiuri na wala siyang pakialam. Kalaunan, nagsimula ang sleepover at habang nag-uusap sila, sinabi ni Shiuri sa mga babae na mayroon siyang sikreto. Nagkataong lumapit si Ichiro sa pinto ng sandaling iyon. Kaya, narinig niya nang ibunyag ni Shiuri ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang prinsesa.
Walang sinabi sina Maki at Chihiro, kaya patuloy na nag-usap si Shiuri at sinabing ang kanyang sikreto ay parang isang pasanin sa kanyang relasyon. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, sinabi sa kanya ni Maki na ayos lang na magtago ng mga sikreto dahil lahat ay may mga bagay na hindi pa nila handang ibahagi, at sumang-ayon si Chihiro. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na itatago nila ang kanyang lihim, ngunit tinanong kung alam na ni Ichiro. Kinumpirma ni Shiuri na alam niya. Kaya sinabi sa kanya ni Maki na walang dapat ipag-alala. Ang kanilang suporta ay nagpasaya kay Shiuri. At habang ipinagdiriwang nila ang kanilang bagong ugnayan, tahimik na lumayo si Ichiro na iniisip kung ano ang maaari niyang gawin para maging panatag si Shiuri. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Maki at Fumio ang kanilang mga regalo sa Pasko, pumasok si Shiuri at binati sila. Agad na lumingon si Ichiro sa kanya at pagkatapos mag-atubili na parang tulala, tinanong niya kung gusto nitong makipag-date sa kanya pagkatapos ng hapunan. Tinanong ni Maki kung bakit hindi kasama ang hapunan sa date at sinabi niya sa kanya na dahil gusto niyang maghapunan sila bilang isang pamilya. Dahil doon, masayang tinanggap ni Shiuri ang imbitasyon niya na makipag-date. Nang gabing iyon, nag-date sina Ichiro at Shiuri, at tuwang-tuwa si Shiuri. Kinuha na niya ng litrato ang lahat ng bagay, lalo na ang Christmas tree, dahil naalala niya ang isang manga na nabasa niya. Sinabi sa kanya ni Ichiro na ang mga ilaw sa puno ay kumakatawan sa mga bituin sa langit, ngunit sigurado siyang mas maganda ang mga bituin sa itaas ng kanyang isla. Sumang-ayon si Shiuri na iba ito, ngunit sinabi niyang mas gusto niyang tingnan ang mga ilaw ng puno dahil kasama niya ito. Biglang nagbago ang kanyang mood at inamin niyang hindi niya gusto na nag-iimpake sila sa bahay na parang isang masamang senyales. Sinabi sa kanya ni Ichiro na ayos lang dahil naiwasan niya ang parusa. Ngunit itinuro ni Shiuri na naroon pa rin ang parusa. Kung magkamali pa siya, maaapektuhan siya nito, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para malutas ito. Ang mga salita niya ay nagpaisip sa kanya na tinitingnan niya ang problema bilang isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na sila ay isang team. Sinabi rin niya na pagod na siyang ituring ang kanilang relasyon na parang isang libreng pagsubok at hiniling na magsimula silang mag-date na may layuning magpakasal. Agad na uminit ang mukha ni Shiuri, ngunit hindi siya tumanggi at tinanong pa niya kung maaari niya itong halikan. Nabigla sa matapang nitong kahilingan, natarante rin si Ichiro bago pumayag na halikan, kaya hinayla siya ni Shiuri palapit. Maikli lang ang halik, ngunit naipabatid nito ang kanyang nararamdaman, at nang makauwi sila kalaunan, namumula na sila ng husto. Hindi na nga makatulog si Shiuri dahil paulit-ulit niyang pinaulit-ulit ang halik sa kanyang isipan at iniisip kung mahal ba ito ni Ichiro tulad niya. Nang simulan niyang kalkulahin kung gaano na sila katagal naghalikan, nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang text mula sa kanyang ina. Kinabukasan, nang makita ni Ichiro si Shiuri sa pasilyo, bumalik sa alaala ni Shiuri ang kanilang halikan at namula. Gayunpaman, mukhang naguluhan si Shiuri, at pagkatapos magpalitan ng pagbati, sinabi niya rito na may narinig siya mula sa kanyang mga kasama. Inakala ni Ichiro na may kinalaman ito sa kanilang kasunduan, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang ina lang ang dahilan. Hindi natuwa ang babae na nag-host siya at gusto niyang malaman kung kailan ito bibisita. Sinabi ni Shiuri na sinabi niya sa kanya na hindi siya uuwi ng pansamantala dahil alam niyang hindi madali para sa kanya ang umalis muli. Sa pag-asang mapasaya siya, niyaya ni Ichiro si Shiuri na maghanda para sa bagong taon kasama niya, at pumayag naman ito. Pagkatapos linisin ang mga bintana at palitan ang mga kurtina, namili sila ng mga grocery at mga palamuti sa bagong taon. Pag-uwi nila, gumawa sila ng koteto sa loob ng kwarto ni Ichiro at naupo upang manood ng telebisyon kasama sina Maki at Fumio. Dahil relax na relax, tinanong ni Shiuri ang magkapatid kung ano ang plano nila para sa bagong taon at sinabihan siya ni Maki na pakinggan ang kantang Lazy Song ni Bruno Mars. Gayunpaman, ipinaalala ni Ichiro sa kanya na kailangan pa rin nilang pumunta sa dambana upang mag-alay ng mga panalangin. Kaya, iyon ang ginawa nila noong araw ng bagong taon. Nang matapos silang magdasal, iginiit ni Maki na pumunta sa lottery stall dahil may mga tiket na nakasave si Ichiro. Nakakagulat na nanalo si Shiuri ng grand prize. Mga tiket ng pamilya para sa isang overnight stay sa isang hot spring, na siyang ikinatuwa nila.
Kinabukasan, dumating sila sa lugar at ginugol ang oras sa paghanga sa tanawin ng Mount Fuji mula sa kanilang balkonahe. Habang sila ay nag-aayos, tumawag ang ina ni Shiori, ngunit tumanggi itong sumagot. Binanggit ni Maki na may family bath ang lugar, at tumunog ang alarm bell sa ulo ni Ichiro. Mabuti na lang at sinabi ni Maki na hindi siya interesado na maligo kasama niya at niyaya si Shiori na sumama sa kanya sa women's bath. Habang naroon sila, umupo si Ichiro sa men's bath kasama si Fumio, iniisip si Shiori suot ang birthday suit nito. Nang mapagtanto niya kung gaano siya kadumi, inilubog niya ang kanyang ulo sa tubig para hugasan ang mga iniisip. Maya-maya, nagkita silang apat sa lobby, at tinanong si Shiori kung may nakakita sa kanyang buntot. Tumawa siya at sinabi sa kanya na itinago niya ito bago pumasok sa lace, na nagpaisip sa kanya kung saan niya ito itinago. Nang mapansin ni Shiori na namumula ang mukha nito at kakaiba ang kinikilos nito, sinubukan niya itong tanungin, ngunit patuloy pa rin itong umiiwas sa kanya. Kalaunan, naghapunan sila, at pagkatapos makatulog sina Maki at Fumio, sumama si Shiori kay Ichiro sa footbath. Pagkaupo pa lang nito, sinabi niya rito na may gusto itong gawin kasama ito, at nataranta ang bida, iniisip na malapit na itong magtapos sa ganap na pagtanda. Gayunpaman, inilabas ni Shiori ang kanyang tablet at ipinakita rito ang lahat ng natutunan niyang gawin dito. Hindi nagtagal ay naging interesado si Ichiro, kaya hinayaan niya itong subukan at tingnan kung may mga bagay siyang hindi nagagawa. Nang mapagod ito, pinagmasdan niya ang tanawin at nagpasalamat kay Shiori sa pagbibigay sa kanya ng isang espesyal na bagong taon. Sinabi ni Shiori sa kanya na ito ang unang beses na nagdiwang siya ng bagong taon ng ganito, dahilan para tanungin ni Ichiro kung nalulungkot ba ito na hindi ito nakauwi. Inamin ni Shiori na natatakot talaga siyang umuwi dahil hindi ito kailanman pumayag ang kanyang ina. Nakaalis lamang siya dahil sa matagal ng hiling ng kanyang lola at natatakot siyang kapag bumalik na siya, ikukulong siya ng kanyang ina na parang isang please na prinsesa ng Disney. Nalungkot si Ichiro nang marinig ito at nais niyang tulungan siyang gamaan ang pakiramdam. Bilang tugon, yumuko si Shiori sa kanya at nang humiwalay siya ilang sandali, sinabi niya rito na sapat na ang makasama ito. Kinabukasan, tumawag muli ang ina ni Shiori at nang sagutin niya ito, sinabi ng babae na nadismaya siya na hindi tumawag si Shiori kahit isang beses. Nang subukang ipagtanggol ni Shiori ang sarili, hindi sinasadyang nasabi niya na may kasintahan na pala siya, na ikinagulat ng kanyang ina. Pagkatapos ay mabilis niyang sinubukang kontrolin ang sitwasyon, ngunit inagaw ni Ichiro ang telepono at nagpakilala bilang kasintahan niya. Sa halip na sumagot, inaf ng ina ni Shiori ang tawag, na nag-iwan kay Ichiro na parang pinalala niya ang sitwasyon para kay Shiori. Nakakagulat, tumawa lang si Shiori at sinabing alam niyang ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Pagkatapos ay sinimulan silang pasayahin ni Maki at Fumio, kaya iminungkahi ni Shiori na lumabas sila at magsaya. Ang una nilang hintuan ay ang lawa. At pagkatapos kunan ni Ichiro ng mga litrato si Shiori, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa unang impresyon na ibinigay niya sa ina ni Shiori. Nang malapit na siyang magsimulang maglibot, tinawag siya ni Maki para kumuha ng mga litrato kasama nila. Samantala, sa isla ni Shiori, nagpatawag ng pulong ang ina nito at sinabi sa lahat na may isang edukadong demonyo na nanlilinlang sa kanilang prinsesa. Agad na nagalit ang mga tao at iginiit na oras na para umuwi si Shiori. Tiniyak sa kanila ng ina nito na magagawa ito at inanunsyo na personal niyang kukunin ang kanyang anak na babae. Nang magsimula silang magreklamo tungkol sa kanyang kaligtasan, binuksan ng kanyang asawa ang pinto at sinabi sa kanila na hindi siya mag-iisa. Pagbalik sa lawa, tinitingnan ni Shiori ang tindahan ng souvenir kasama sina Maki at Fumio. Ngunit pagkatapos ay naglakad sila palayo upang maghanap ng mga tsokolate. Ito ang nagtulak sa kanya na hanapin si Ichiro. At nang matagpuan niya ito, itinuro nito na tumutunog ang kanyang telepono. Sinabi ni Shiori na hindi niya ito sasagutin dahil alam niyang ang kanyang ina ang tumatawag, at ito ang bumagabag sa kanya. Sinabi niya rito na ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway niya sa ina nito, at tiniyak naman ng ina nito na wala itong ginawang mali. Nang paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili, galit na sinabi niya na ipinagmamalaki niya ito dahil sa paninindigan niya sa ina nito. Sinabi rin niya na ayaw niyang marinig ang pag-ibig ng buhay nito na nagsasalita ng masama tungkol sa sarili.
Bigla na lang bumagsak si Ichiro sa sahig habang pinaparusahan siya ng kasunduan dahil sa kalungkutan ni Shiyuri. Nang simulan ni Shiyuri na lagyan ng tape ang mukha nito, iminulat niya ang mga mata at humingi ng tawad sa pagpapalungkot sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo at galit na naglakad papunta sa sala habang nagrereklamo tungkol sa kalokohan ng kasunduan. Matapos niya itong bigyan ng isang bote ng tubig, napangiti si Ichiro at sinabing mukhang maganda ito kapag galit. Pinagalitan siya ni Shiyuri, sinabing hindi pa ito ang tamang oras para magbiro siya, kaya humingi siya ng tawad at nangakong magpa-focus. Nang sandaling iyon, sumugod si Maki at Fumio at tinanong si Ichiro kung maayos ba ang pakiramdam niya. Tiniyak sa kanila ni Shiyuri at Ichiro na maayos ang lahat, at tumayo pa nga si Ichiro upang patunayan ito. Nang makita ito, kumalma sila, at iniabot ni Maki kay Ichiro ang mga keychain na binili nila. Sinabi niya na ito ay upang pasalamatan si Shiyuri para sa paglalakbay at nangako si Shiyuri na pahalagahan ito magpakailanman. Pagkatapos ay umalis sina Maki at Fumio upang bumili ng higit pang mga bagay. Kaya sinabi ni Shiyuri kay Ichiro na kailangan nilang lumaban upang protektahan ang kanilang pag-ibig at ang mga taong pinapahalagahan nila. Tinanong niya si Ichiro kung handa ba itong pumunta sa kanyang isla upang tuparin ang kasunduan at hinawakan ni Ichiro ang kanyang kamay at sinabing handa siya. Pagkalipas ng ilang oras, nakauwi na sila at laking gulat ni Shiyuri nang makitang naghihintay sa kanila ang kanyang pamilya. Mukhang masungit pa rin ang kanyang ina, ngunit ngumiti ang kanyang ama habang ipinakikilala ang kanyang sarili kay Ichiro at sa mga kapatid nito. Nang ipakilala ni Ichiro ang kanyang sarili sa kanila, nanlaki ang mga mata ni Myuka habang medyo nadismaya ang kanyang asawa. Mula sa paliwanag ng kanyang asawa kanina, inakala niyang isang malaking pasaway si Ichiro. Ngunit nang makita niya ito ngayon, napaisip siya kung isa ba talaga itong banta. Hindi pinansin ng ina ni Shiyuri ang kanyang asawa, sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit biglang bumahing si Maki, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang ama ni Shiyuri sa kanyang pagdating ng walang wastong paunawa, at pumayag ang kanyang asawa na mag-usap kinabukasan. Pagkaalis nila, humingi ng tawad si Shiyuri kay Ichiro at sa mga kapatid nito para sa abala, ngunit tiniyak nila sa kanya na maayos ang lahat. Kalaunan, pagkatapos patulugin ng mga bata, nag-usap sina Ichiro at Shiyuri. Nilinaw ni Shiyuri na hindi na siya uuwi, ngunit inamin niyang nag-aalala siya na baka may gawin ang kanyang ina kay Ichiro at sa pamilya nito. Kumbinsido si Ichiro na hindi ganoon kababa ang kanyang ina at tinanong kung sino ang kanyang inutusang imbestigahan ang kasunduan. Sinabi ni Shiyuri na ang ginang, si Makadyo, ay sumama sa kanyang mga magulang, at mula sa kanilang kilos, halata na hindi nagsalita ang ginang. Pagkatapos ay iminungkahi niya na linlanggan nila ang kanyang mga magulang na sabihin sa kanila kung paano mapawalang bisa ang kasunduan. At kahit na nagdududa siya, pumayag siya. Kalaunan, habang nakahiga si Ichiro sa kama, naisip niya si Shiyuri at umaasa na maaayos nila ang mga bagay-bagay sa mga magulang nito. Samantala, si Shiyuri ay nasa kanyang silid na gumagawa ng listahan tungkol kay Ichiro upang maipakita niya ito sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, iniwan ni Ichiro at Shiyuri sina Maki at Fumio sa pangangalaga ni Chihiro bago tumungo upang salubungin ang mga magulang ni Shiyuri. Pagdating nila, napansin ni Shiyuri na nag-iisa ang kanyang mga magulang at tinanong kung nasaan ang kanilang mga katulong. Sumagot ang kanyang ama na sinabihan niya silang huwag nang bumalik dahil usaping pampamilya ito, ngunit nagsalita ang kanyang asawa, at sinabing hindi pamilya si Ichiro. Nilinaw naman ng babae na hindi niya kailanman tatanggapin ang isang mababang tagalabas na maging asawa ng kanyang anak. Dahil sa inis sa sinabi ng kanyang ina, sinabi ni Shiyuri sa kanyang ina na walang galang siya, ngunit sumagot ang babae na hindi, na nagdulot ng pag-iwas ng tingin sa pagitan ng mag-ina. Mabuti na lang at namagitan ang ama ni Shiyuri, kaya lumipat sila sa upuang bahagi ng sala. Bumulong si Ichiro kay Shiyuri na dapat niyang panindagan ang kanilang plano, ngunit ikinagulat niya ito nang sabihin niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang basahin nila ang isinulat niya tungkol kay Ichiro. Nang sinubukan niyang kumbansihin siya na huwag ibigay sa kanila ang libro, pinutol sila ng kanyang ina, at sinabing wala siyang interes na malaman ang tungkol kay Ichiro.
Nabanggit din niya na iiwan ni Ichiro si Shiuri kung matutuklasan niya kung sino talaga siya, at labis itong ikinagalit ni Shiuri kaya't bigla niyang sinabi na alam na ni Ichiro ang katotohanan. Gulat na gulat si Myuka at nagtanong kung paano niya nagawang ipagsigawan ang tunay niyang pagkatao sa isang tagalabas, na nag-udyok kay Shiuri na ibunyag na aksidenteng nahawakan ni Ichiro ang kanyang stinger. Ang pagkabigla ng kanyang ina ay napalitan ng galit at inakusahan niya si Ichiro ng pakikipagrelasyon sa kanyang anak. Sumumpa sina Shiuri at Ichiro na aksidente lang iyon, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng babae. Sinabi niya na si Shiuri ang magiging reyna ng mga bituin at ang isang tagalabas na tulad ni Ichiro ay hindi angkop na makasama niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ni Shiuri, sinusubukang hikayatin itong makinig sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Shiuri na kahit kailan ay hindi siya naniwala sa kanya. Sa sumunod na sandali, tumakbo siya palayo, hindi pinansin ang kanyang ina, na tumatawag sa kanya. Maya-maya, natagpuan siya ni Ichiro sa kalapit na parke, kaya humingi siya ng tawad sa pagtakbo palayo. Iniabot niya ang kanyang jacket sa kanya at sinabing naiintindihan niya ang mga problema ng kanyang ina, na isiniwalat na hindi siya kinakausap ng kanyang ina. Habang nag-uusap sila, dumating ang ama ni Shiuri na hinahanap sila. Nag-aalala, tinanong ni Ichiro kung ayos lang ba sa kanya na malayo sa kanyang asawa dahil sa kanilang kasunduan, at tiniyak niya rito na ayos lang siya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumalik na dahil medyo kumalma na ang kanyang asawa. Nang makabalik sila, humingi ng tawad si Myuka kay Shiuri dahil sa pagiging mapanghusga na ina. Pagkatapos ay tinanong niya si Ichiro kung paano niya nahawakan ang stinger ni Shiuri. Masiglang ipinaliwanag ito ni Ichiro, ngunit tumanggi pa rin si Myuka na tanggapin ang kanilang relasyon. Nang ideklara niyang dapat nilang aprobahan ang kasunduan, hindi man lang nagtalo sina Ichiro at Shiuri, na ikinagulat niya. Noong una, inakala niyang nagbibiro lang sila, ngunit kinumpirma ni Shiuri na gusto niya ang pagpapatunay. Mabilis na nagkalkula si Myuka sa kanyang isipan at napagtanto na kung mangyayari ang pagpapawalang bisa, maghihiwalay sina Shiuri at Ichiro. Agad na gamaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos nito, natuwa na sa wakas ay nakikinig sa kanya si Shiuri. Sumang-ayon si Shiuri, ngunit sinabing makukuha lamang niya ang pagpapawalang bisa kung papayagan siyang manatili sa Tokyo. Siyempre, tumanggi si Myuka, na sinasabing maaaring mangyari muli ang katulad nito. Ipinaalala sa kanya ni Shiuri na iyon ang hiling ng kanyang lola sa kanyang kasawian, ngunit sinabi ni Myuka na hindi mahalaga. Tinanong niya si Shiuri kung ano ang nakamit niya mula nang umalis sa bahay, at hindi nakasagot si Shiuri. Nang makita ito, ipinaalala niya kay Shiuri na salamat sa kanya at sa kanyang ama kung kaya't komportableng namumuhay si Shiuri sa Tokyo. Kung babawiin nila ang kanilang suporta, hindi mabubuhay si Shiuri. Agad na hindi sumang-ayon si Ichiro, na ikinakatwiran na ginugol ni Shiuri ang mga nakaraang buwan sa pagpapatunay sa kanyang sarili. Ang kanyang depensa ay may kasamang patunay, at matapos makita kung ano ang magagawa ng kanilang anak na babae, sa wakas ay nagsalita ang ama ni Shiuri. Sinabi niya na hahayaan niyang manatili si Shiuri sa Tokyo ng 1 taon na may mas mababang allowance. Natuwa sina Ichiro at Shiuri sa kanyang hatol, at nang hingin niya ang opinyon ng kanyang asawa, pumayag din ito. Gayunpaman, nilinaw niya na pagkatapos ng 1 taon, babalik siya upang kunin muli si Shiuri. Nang oras na para umalis sina Shiuri at Ichiro, nangako ang kanyang ama na magpapadala ng mga dokumento sa proseso ng pagpapatala kapag nakauwi na ito. Nagpasalamat si Ichiro sa kanyang suporta, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang panig sa kanila. Ginagawa lamang niya ang kanyang bahagi upang suportahan ang kanyang asawa at wala ng iba. Tungkol sa kanyang asawa, bigla siyang umiyak at sinabi kay Shiuri na natutuwa siyang ligtas siya. Pagkatapos ay pumasok siya sa hotel kasama ang kanyang asawa, naiwan ang nakahingang maluwag na sina Shiuri at Ichiro. Nang sumunod na linggo, dumaan sina Makadio at Kiga sa apartment at ipinaalam kina Ichiro at Shiuri na isasagawa nila ang seremonya ng pagpapakasal. Si Makadio ang nagsalita dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Kiga dahil sa pagsakay sa bangka. Matapos silang imbitahan, ipinakita ni Makadio kina Ichiro at Shiuri ang instrumentong ginamit sa pagtanggal ng stringer. Nakakagulat na isa itong pares ng sipit, ngunit sinabi ni Makadio na gawa ito sa batong yobi ng kanilang isla.
Sinabi rin niya na ang seremonya ay gaganapin sa tanghali kinabukasan, na nag-udyok kay Ichiro na questionin ang kahalagahan nito. Magiliw na ipinaliwanag ni Mac-Adyo na formalidad lamang ito, at idinagdag na hindi na nila kailangang maghanda para dito. Siya at si Kiga ang magbubok ng lugar at kukuha ng mga damit na isusuot nila, kaya ang kailangan na lang nilang gawin ay pumunta. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, hiniling niya kay Ichiro na hayaan siyang kumuha ng sukat. Pumayag si Ichiro, ngunit bago pa sila makapagpatuloy, hiniling ni Kiga na gumamit ng banyo. Mukhang mahihimatay ang bata sa lalong madaling panahon, kaya inalok ni Shiuri na dalhin siya sa kanyang silid. Nang makaalis na sila, sinimulan ni Mac-Adyo ang pagsukat kay Ichiro, kaya tinanong niya kung anong klaseng damit ang bibilhin niya. Sinabi ni Mac-Adyo na tradisyonal na formal na kasuotan iyon at inamin ni Ichiro na hindi pa siya nagsusuot ng ganoong damit noon. Habang ipinagpapatuloy ni Mac-Adyo ang kanyang gawain, ikinwento niya kay Ichiro ang tungkol sa seremonya. Kaya, tinanong niya kung ang lola ni Shiuri ang nakaisip nito. Sumagot si Mac-Adyo na oo, ipinaliwanag na bilang unang bituin na supling, ginawa ng lola ni Shiuri ang lahat para sa kanyang mga tao. Gayunpaman, habang tumatanda siya, sinimulan niyang hindi magustuhan ang ilan sa mga bagay na itinayo niya. Pagkatapos ay inihayag ni Mac-Adyo na nasa panig nila siya dahil nagtrabaho siya para sa dating reyna. Nagpasalamat si Ichiro sa kanya at sinabing natutuwa siya na sa wakas ay magiging malaya na sila sa kasunduan. Kaya, tinanong niya kung mahal niya si Shiuri. Namula siya sa tanong, ngunit bago pa siya makasagot, binagsakan siya ni Mac-Adyo ng isang impormasyon. Tila, may 99% na posibilidad na ang nararamdaman niya para kay Shiuri ay dahil sa kasunduan, kaya maaaring hindi na ito ang maramdaman niya pagkatapos ng seremonya. Samantala, sa kwarto ni Shiuri, pinahiga niya si Kiga sa kama at aalis na sana nang tawagin siya nito, hinihiling na marinig ang boses nito. Sinabi ni Shiuri sa kanya na hindi sila maaaring magpalitan ng mga iniisip sa labas ng isla, ngunit sinabi niya na may solusyon siya at pagkatapos ay naglabas ng isang batong yobi. Nagbago ang kilos ni Shiuri nang makita niya ito, at nang malapit na siyang makipag-ugnayan sa kanya at sa lahat, pinutol niya ang koneksyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiga na hindi na siya babalik sa isla at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Kiga. Sinabi niya na ang nararamdaman ni Ichiro ay nagmula sa kasunduan, at kapag napawalang bisa na ito, iiwan na siya nito. Walang masabi si Shiuri pagkatapos nito, at kahit na pagkatapos magpaalam kina Mac-Adyo at Kiga, patuloy pa rin siyang nalulungkot. Ganito rin ang mood ni Ichiro, kaya sinubukan niyang magkwentuhan habang naghahanda ng mainit na tsokolate, ngunit hindi nila napag-usapan ang tunay na issue. Nang sa wakas ay gusto na ni Ichiro, nakita niya ang kanyang mga kapatid sa pintuan at nanatiling tahimik. Kinakabahang tinanong ni Maki kung wala na ang kanilang mga bisita, at sinabi ni Shiuri na wala na sila, ngunit hindi nito naibsan ang kanilang kaba dahil nag-aalala silang iwan sila ni Shiuri. Tiniyak sa kanila ni Shiuri na hindi siya pupunta kahit saan, at sinuportahan siya ni Ichiro. Inalok din niya sila ng mainit na tsokolate para maibsan ang tensyon, at ito ay gumana ng parang mahika. Kalaunan, matapos patulugin ni Ichiro sina Maki at Fumio, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ma'am Oka. Tinanong niya kung maaari siyang maghatid ng ilang karagdagang regalo, at sinabi ni Ichiro na maaari niya. Base sa tono nito, naisip niyang naguguluhan ito. Kaya, bilang isang mabuting kaibigan, inalok niyang bantayan ang mga kapatid nito kahit kailan niya gusto na makalusot kay Shiuri. Tinanggap ni Ichiro ang alok, sinabing ihahatid niya sila kinabukasan dahil may gagawin siya. Dahil sa kuryosidad pa rin, tinanong ni Ma'am Oka kung bakit siya nababagabag, at inamin niyang natatakot siyang mawala si Shiuri. Agad siyang tinawag ni Ma'am Oka na isang talunan, ngunit binigyan din siya ng ilang payo bilang isang veterano ng relasyon. Pagkatapos niyang matanggal ang telepono, naisip niya si Shiuri at nanalangin na sana ay tunay ang kanyang nararamdaman para dito. Samantala, nakatulog si Shiuri at nananaginip tungkol sa kanyang isla. Naupo siya sa isang bangin kasama si Kiga at tuwang-tuwa siyang sinabi rito na gusto niya itong pakasalan. Sinabi ni Shiuri na hindi siya pumapatol sa bata, ngunit sinabi ng bata na hindi mahalaga iyon basta mapasama siya sa selection. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ano ang nagustuhan nito sa kanya, at sumagot ito na iyon ang kanyang titulo.
Napaisip siya kung magiging iba ba ang kanyang buhay kung hindi siya isang prinsesa. Kalaunan, hinanap niya ang kanyang lola, ngunit hindi niya ito nakita dahil nakadisplay ang kanyang mga libro. Pumili si Shiori ng isa at nauwi sa pagbabasa ng lahat ng tomo nito. Nang matapos siya, nataranta siya at sinabi sa sarili na gusto niyang maranasan ang ganoong pag-ibig. Biglang hinawakan ni Ichiro ang mga kamay niya at hiniling na maging kasintahan. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ni Kiga. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Kiga nang sabihin nito sa kanya na hindi siya mahal ni Ichiro. Nang sumunod na sandali, nagising siyang hinihingal at muling nag-alala. Kinabukasan, ng oras na para sa seremonya, dumating si Kiga para sunduin si Shiori at nagsimulang mautal na parang talunan. Ipinahayag din niya na mahal niya ito at nangakong magsisikap para maging lalaki niya. Samantala, hinatid ni Makadio si Ichiro sa lugar ng kasal. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga magulang ni Shiori, sinabi ni Makadio na hindi sila dadalo sa seremonya dahil hindi maaaring umalis ng matagal ang reyna sa isla. Kalaunan, nakipag-ugnayan sila kina Shiori at Kiga, at napansin ni Ichiro na hindi masaya si Shiori. Nang sinubukan niyang kausapin ito, hiniling ni Makadio na pumasok sila para makapagsimula na ang seremonya. Nang makaupo na sila at napaganya na ni Kiga ang kanyang kamera, inilabas ni Makadio ang ceremonial na sake. Sinabi niya na ito ay ginawa sa isla at inialay sa batong yobi. Kaya kapag ininom ito ni Ichiro, natatanggal nito ang stinger sa kanyang katawan. Agad na napagtanto ni Ichiro na talagang aalisin na nila ang kasunduan at nag-isip siya ng malalim. Gayunpaman, ininom pa rin niya ang sake at halos agad na lumabas ang stinger mula sa kanyang noo. Nataranta siya dahil dito, ngunit sinabihan siya ni Makadio na tumigil sa kanyang pagungal at inutusan si Shiori na bunutin ang stinger. Nag-atubili si Shiori ng ilang segundo, at sinubukan ni Ichiro na gamitin ang kanyang mga mata upang magmakaawa sa kanya na huwag itong gawin, ngunit sa huli, hinugot din ito ang stinger. Di nagtagal pagkatapos noon, inimpake ni Makadio ang lahat at nagpaalam sa mag-asawa, ngunit hindi sila tumugon. Pareho silang natatakot sa kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Ngunit naglakas loob si Shiori at habang lumuluha, tinanong niya si Ichiro kung mahal pa rin siya nito. Bilang tugon, niyakap siya ni Ichiro at ipinahayag na pareho pa rin ang nararamdaman niya. Agad na sinubukan ni Kiga na tumutol, ngunit hinayla siya ni Makadio palayo, naiwan ang magkasintahan. Nang gamabi na, magkasamang nakaupo sa labas sina Ichiro at Shiori habang ninanamnam ang tanawin ng hindi nag-uusap. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos umalis ni Maki at Fumio papuntang paaralan, niyaya ni Ichiro si Shiori na makipag-date kinabukasan. Hindi mapigilan ang kanyang kaligayahan, pumayag si Shiori at umakyat sa kanyang silid upang pumili ng damit. Sa kasamaang palad, lahat ng kanyang damit ay panglibing, kaya nagpa siya siyang mamili. Maya-maya, habang naghahalongkat siya sa isang rack sa isang tindahan, dumaan si Chihiro at nakita siya, kaya pumasok siya. Tuwang-tuwa si Shiori na makita siya at tinanong kung maaari niya itong tulungan na pumili ng damit. Pumayag si Chihiro. Kaya, habang nagpapalit ng damit si Shiori, tinanong niya si Chihiro kung anong uri ng damit ang gusto ni Ichiro. Sumagot si Chihiro na hindi mamasamain ni Ichiro kung magsuot si Shiori ng lumang apron, ngunit iginiit ni Shiori na kailangan niyang magmukhang maganda para sa kanilang date. Kaya, hinayla siya ni Chihiro sa susunod na tindahan. Maya-maya, natapos ni Ichiro ang huling bahagi ng kanyang manuskrito. At paglabas niya ng silid, nakasalubong niya sina Shiori at Chihiro. Nang tanungin niya kung ano ang kanilang ginagawa, sinabi ni Shiori na namimili siya dahil ayaw niyang magmukhang isang pagkakamali sa fashion sa kanilang date. Pagkatapos nilang umakyat sa hagdan, napagtanto ni Ichiro na kailangan din niyang magsikap. Kaya, sinabi niya sa kanyang mga kapatid na pupunta siya sa bahay ni Seno. Pagdating niya roon, nagmakaawa siya kay Seno na tulungan siya. Kahit na nagulat, binigyan ni Seno si Ichiro ng isang fashion magazine at hiniling na pumili ng gusto niya. Kinabukasan, nagkita sina Ichiro at Shiori sa isang lugar para sa kanilang date at nagulat sila sa mga damit ng isa't isa. Sinabi ni Ichiro kay Shiori na maganda ang hitsura ng babae, at sumagot siya na hindi naman siya mukhang pangit. Nang matapos silang magtinginan sa isa't isa, nagsimula silang maglakad papunta sa kanilang unang destinasyon.
Gayunpaman, patuloy na sinulyapan ni Shihyuri ang kamay ni Ichiro dahil gusto niya itong hawakan. Nang sa wakas ay nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob, hinayla ng talunan ang kanyang kamay, sinasabing pawisan ito. Di nagtagal, nakarating sila sa isang skating rink at tuwang-tuwa na tumungo sa yelo, kahit na wala pa sa kanila ang nakapag-skate noon. Dahil dito, ilang beses silang natamba bago nagdesisyon si Shihyuri na mag-lock in. Nagulat si Ichiro nang magsimula itong mag-skate ng maayos, at sinabi niya rito na inuulit lang niya ang nakita niya sa isang manga. Pagkatapos ay lumapit siya rito at inilahad ang kamay para hawakan ito, ngunit tinanggihan ito ni Shihyuri, sinabing ayaw niyang masaktan ito kung mahuhulog ito. Humingi siya rito ng kaunting oras para magsanay pa, kaya lumipat si Shihyuri sa gilid ng ring para pagmasdan ito. Ilang beses na natamba si Ichiro, ngunit patuloy pa rin itong bumabangon dahil hindi ito sumusuko. Nanood lang si Shihyuri, at nang mapansin niya ang magkahawak kamay na nag-skate, hiniling niya na sana ay sila na lang ni Ichiro ang magkahawak. Nang sandaling iyon, lumapit si Ichiro, kaya pinunasan niya ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Nag-aalala, tinanong niya kung may problema, at sinabi ni Shihyuri na gusto niyang humingi ng tawad sa pagdududa sa kanya bago ang seremonya ng pagpapakasal. Sinabi ni Ichiro sa kanya na siya ang may kasalanan nito dahil kung kinausap niya ito tungkol dito, hindi sana gumala ang isip nito. Habang nag-uusap pa sila, inamin ni Ichiro na hindi niya hinawakan ang kamay nito dahil ayaw niyang magmukhang masyadong sabik. Gayunpaman, tapos na siya sa pagpapanggap at gusto niyang hawakan ang kamay nito. Iniabot niya ang kanyang kamay nang sabihin niya ito, kaya tinanggap ito ni Shihyuri at nagsimula silang mag-skate ng magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi sila at sinalubong sila ni Maki at Fumio. Hindi masyadong nagsalita si Maki, at nang pumasok ang lahat sa kusina, nagtagal si Maki sa likuran ng ilang sandali. Kinabukasan, tiningnan ni Ichiro ang kanyang pananalapi at natuklasan na mas malaki ang nagastos niya kaysa sa kanyang balak. Sa pag-asang maisaayos ang sitwasyon, ipinahayag niya sa kanyang sarili na hindi siya gagastos ng labis sa natitirang bahagi ng buwan. Lingid sa kanyang kaalaman, pinapanood siya ng kanyang mga kapatid. At nang iminungkahi ni Maki na iwan na lang nila si Ichiro, sumugod si Fumio upang yakapin ito. Mabilis niyang sinundan ang kanyang nakababatang kapatid at sinabi kay Ichiro na maglalaro sila sa parke kasama ang kanilang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang oras, naging maulap ang maliwanag na kalangitan, kaya pumayag ang grupo na pumunta sa pinakamalapit na bahay para magpatuloy sa paglalaro. Nang tanungin nila si Maki kung gusto nitong sumama, tumanggi ito, dahilan para tanungin ng kanyang mga kaibigan kung ayos lang ang lahat. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinanggihan niya ang isang imbitasyon ng walang makatwirang dahilan, ngunit tiniyak sa kanila ni Maki na maayos ang lahat. Si Shihyuri, na pauwi na noon, ay nagkataong narinig ang usapan, kaya napaisip siya kung ano ang problema. Pag-uwi ni Maki at Fumio, tinanong ni Ichiro kung bakit, at sinabi ni Maki na malapit ng umulan. Naalala niya na isinabat niya ang mga damit sa labas, kaya dali-dali siyang lumabas para tanggalin ito matapos tanggihan ang alok ni Maki na tumulong. Doon din bumalik si Shihyuri at tinanong si Maki kung maayos ba ang lahat. Napagtanto ni Maki na narinig niya ang usapan nila ng mga kaibigan niya, kaya sinabihan niya si Shihyuri na huwag magsalita. Sinubukan pa ring sumingit ni Shihyuri, ngunit hinawakan ng babae ang kanyang kapatid at naglakad palayo. Maya-maya, sinubukan ni Fumio na puntahan si Ichiro, ngunit hindi siya pinayagan ni Maki. Sa halip, dinala niya ito sa kusina para kumuha ng juice. Nang mga oras na iyon, nasa kwarto niya si Shihyuri, labis na nag-aalala para kay Maki. At nang hindi na niya matiis, pumunta siya sa kusina. Iginiit pa rin ni Maki na ayos lang siya at gusto lang makipaglaro kay Fumio, ngunit hindi interesado ang bata. Nang lumapit ito kay Shihyuri, biglang umiyak si Maki, na nakakuha ng atensyon ni Ichiro. Nang medyo kumalma na siya, sinimulan siyang tanungin ni Ichiro hanggang sa muling umiyak. Ang tanging pagkakaiba ay inamin niyang pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil binaliwala ni Ichiro ang lahat ng kanyang kahilingan na tulungan siya. Sinabi rin niya na naaawa siya sa pag-istorbo dito habang nagtatrabaho ito, kaya naman tinatanggihan niya ang mga imbitasyon ng kanyang kaibigan. Dahil sa matinding kalungkutan, humingi ng tawad si Ichiro sa lahat at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta sa kanya anumang oras na nag-aalala siya.
Nangako si Maki na gagawin iyon at pagkatapos ay nakipag-ayos kay Fumio. Nang makalayo na siya, mausisa na tinanong ni Shiori kung ano pa ang mga imbitasyon na tinanggihan niya. Sinabi sa kanya ni Maki na mga imbitasyon lamang iyon para tumambay sa bahay ng kanyang kaibigan, ngunit biglang sinabi ni Fumio na tinanggihan niya ang isang imbitasyon sa pagdiriwang ng tag-init. Dahil dito, naalala ni Ichiro na ginugol nila ang huling pagdiriwang sa bahay, kaya nangako siyang dadalhin sila roon kapag natapos na ang pagdiriwang. Iminungkahi ni Shiori na magdaos sila ng sarili nilang pagdiriwang at imbitahan sina Ma'am Oka at Sino at pumayag ang magkapatid. Kalaunan, naghanda siya ng pansit sa tulong ni Chihiro bago lumabas para maghanda para sa pagdiriwang. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating sina Sino at Ma'am Oka. Kaya, sinimulan nila ang pagdiriwang. Habang kumakain sila, bumalik ang isa sa mga nangungupahan, kaya niyaya siya ni Shiori na sumama sa kanila. Napansin ni Ichiro na tila malapit siya sa babae. Kaya, tinanong niya kung paano iyon nangyari. Sinabi sa kanya ni Shiori na nagkita sila sa pasilyo at nagkasundo dahil sa mga produktong pampaganda at kuko. Kalaunan, nagtipon sila para magsindi ng mga paputok at pinasalamatan ni Maki si Ichiro sa pagiging pinakamahusay na kuya. Nang magsimulang huminahon ang mga bagay-bagay, pinasalamatan ni Ichiro si Shiori sa pagiging posible ng pagdiriwang. Pinasalamatan din niya ito sa lahat ng nagawa nito para sa kanya, ngunit sinabi nito na wala pa siyang nagagawang anumang bagay na karapat-dapat banggitin. Habang nag-uusap pa sila, nangako siyang magsisikap sa lahat ng bagay at sinabing hindi na siya makapaghintay hanggang sa maging maayos na ang kanyang kalagayan para makapag-propose dito. Natatarantang sinubukan ni Ichiro na humarap, ngunit sumugod ang kanyang mga kapatid upang batiin siya at sumama na rin ang iba.